first time mo ba to? Yeah. Wala lang, bom lang ako dito. Oh, nice. Kaya, kasi Ako din, sanay first sa time ko. Mindanao. First time ngayong Ako buwan. first time. Ngayong buwan, Abs. Ako first time ko, actually, makatandem si, si Scarlett. Ay, sorry. The first time ko makatandem si Kevin. Kahit sa Davao, hindi pa tayo nagtandem. Never pa. Never pa. So, isa sa mga nakikinig before, isa sa mga nakikinig ng mga trainings natin dati. Pero right now, kasama na natin magtuturo ngayon sa inyo. Yes. So, soon, ikaw na nakaupo dyan, ikaw na nakikinig, di ba? Habang nakikinig ka, habang natututo ka, eventually, someday, ikaw na rin yung mag-step on the stage, di ba? And magtuturo na rin sa million-million na members mo. Yes. Oo. Ayan. Pero by the way, I'm John Kevin Perez Andres or Kevin. So, si Ilang taon na si Kevin? 20 pa. Oh, batang-bata. 20 pa. 20 pa. 25 eh. Pero nag-start ako dito, 18 years old, so student lang ako. So sa mga estudyante rito, mostly, marami naman estudyante rito nagsimula. So katulad nyo lang din ako na nakikinig sa mga upline. Pero sabi nga nila, masunurin na anak, malayo ang mararating, tama? So, ganun din tayo dapat sa ganitong negosyo. Parang sa upline natin. Sila yung mga magulang natin, dapat maging masunurin na anak tayo, tama? So, parang masunurin na downline. Kaya before, isa ako sa mga pinaka-the best and pinaka-top 1 sa pagiging masunurin. Tara yung bakit? Kasi sabi ng nanay ko, tapusin yung pag-aaral. So yun nga, hanggang second year college na ako, kaya tinapos ko na agad. Masunurin, tama mali? So after that, sabi ng nanay ko, nak, huwag ka muna mag-girlfriend, baka makabuntis ka. Never ako nag-girlfriend sa buong buhay ko. Masunurin hindi. Kaya ginawa ko diba, masunurin, oo. Masunurin. So dapat ganun lang. So never, hindi naman nabanggit yung pagbo-boyfriend. So sabi ko, sige, hindi naman mabuntis yun, tama. Ako din, hindi rin. So sabi ko, sige. And sabi ng nanay ko, huwag daw umuwi ng gabi. So dito sa front row, maagang-maaga tayong umuwi. Pero sa akin, ng gabi, pero uwi ng umaga. Umaga, oo. Yan ang mga payaman. Yeah. Yan, mga... Pero actually, nagamit ko rin talaga yung pagiging masunurin talaga. Kasi lahat naman ng sinasabi ng mga uplines natin is may point din talaga and totoo. Kasi before, paano sinasabi sa akin na bini-brainwash. Pero para sa akin, totoo naman sinasabi nila. Kumbaga, sa akin lang, na-realize ko rin kasi sa mga magulang ko, nanay ko teacher, police yung papa ko, 30 years na sila nag-work. Eh, dati, bata pa lang ako, di ba, pag ano yung ano ng nanay-tatay natin, gusto natin sundan yung yapak nila. Dati gusto ko talagang maging pulis. Ngayon gusto ko na ng pulis. Relax. Hindi, joke lang. Pero sa akin lang, parang na-realize ko, habang patagal ng patagal, yung nanay-tatay ko kasi palagi pumupunta ng London. Loan doon, loan dito. So, lubog din sila sa utang din talaga. And nakakaya. Kaya sinasabi ko kay Alexander last time na nahiya ako mangutang. Kahit wala na akong makain, wala akong pera, never ako nangutang. Kasi sometimes yung... Topic natin kagabi, no? Topic namin oo. kagabi yan yung utang. Kaya takot talaga ako mangutang, guys. Kaya marami ako nag-experience dito sa front row. And hindi man ako yung pinakamagaling, hindi ako yung pinakamabilis, pero isa ako sa matitibay sa ganitong negosyo. So sa akin lang, yun lang, kailangan lang din natin na tuloy-tuloy yung negosyo. Pero sa akin, yung topic namin for today's video, parang nagpa-vlog na. Parang ano vlog eh. Ay, speaking of vlog, naka-online tayo, no, Jamar? So may Yeah. mga nanonood sa atin for Hello. sure, lalo na yung grupo natin from Japan nanonood. Yes, watch out. So babatiin mo sila in Japanese. Sawadee ka? Ay, Thailander pala. Thailand yun. Ano ba yan na Yamate? Yun lang yung alam ko kasi. Mag-hello ka lang kasi mga Pinoy din yung mga member natin Hello. dyan. O, naiintindihan naman Tagalog nilang naman pala Tagalog. sila. Hello po, greetings. And all over the world nanonood yan kasi once na sinend yung link, di ba, eh talagang mula, yung mga kasama natin sa Mindanao, sa Visayas, and yung mga kasama natin international, yung mga business partner natin, kasama natin sila nanonood. Yes. Alam mo, speaking of MDO, right now nasa MDO tayo guys, ang lagi nilang sinasabi, pag outside front row ang tawag nila dyan, brainwashing. Pero para sa akin, ang tawag dito is yung tamang mindsetting. Yes. Tinatama lang yung mga mindset natin. Gaya ng sinabi ni Abs Kevin yung kanina, lahat naman ng itinuturo dito, tama eh. Yes. Nagkataon lang, iba yung nakasanayan po natin sa labas. Tama. Nagigets nyo? Tama. And maganda po yung inano namin na topic kasi talagang pinagpuyatan ni Kevin yung Wala tulog yan. Hindi, ako support lang ako. Sabi ko, ay sige maganda yan. Sige, check natin yan. So, ready na kayo? Yes. Start na natin. So, topic natin for today's video is all about basic training. So, guys, ito sobrang basic na lang. Pero sometimes, sa sobrang basic, minsan hindi pa natin nagagawa. Kaya minsan, ginagawang komplikado yung negosyo mo, kaya minsan nahihirapan ka. So, kailangan mo lang talaga ma-master yung pinaka-basic sa ganitong negosyo kasi para mas mabilis kang kumita talaga. So, sa akin lang... Tanungin muna natin Yes, sila. yes. Lahat ba kayo dito gustong kumita? Lahat, sinong gusto kumita dito, taas kamay? Okay, taas lang ha. Yung mga gusto naman gustong yumaman. Magkaiba yon ha. Magkaiba yung gustong kumita lang sa gustong yumaman. Always remember that. Kaya mong kumita sa labas. Kaya mong kumita, magbenta ka lang ng product. Pero iba, ang pag-uusapan natin dito is yung pagyaman mo. Yung Yes. pagkuha ng pangarap mo. Nakukuha? Tama. Back to you. Yes. So ito, yun nga, pinag-usapan natin is about basic.
Pero actually, marami kasing nagtatanong sa atin na bakit ba front row? Bakit ba itong YMLM? Kasi marami pumapasok sa isip natin, bakit ito yung pipiliin ko? Bakit ito? Kasi ako before, sabi nga nila, parang may magbago sa buhay natin, dapat may babaguhin tayo sa sarili natin. Tama? Kasi walang magbabago kung wala kang binabago. So sa akin lang is medyo nasanay ako kasi more on employee yung mga magulang ko, tita, tito ko. Pero sabi ko walang pagbibusiness yung mga magulang ko. Pero sabi ko, ano bang meron sa front row na wala sa labas? So sabi ko, sige, dapat malaman ko. Nung na-explain ko sa akin why front row, kasi ang dami talagang pagkakaiba yung front row sa iba't ibang kumpanya. And lalo na sa labas, sobrang laki talaga. Kasi bakit? Sa front row, tinuturuan tayo paano mangarap ng sobrang taas. Tama? So sabi ko, shit, dito yung gusto ko. Kasi bata pa lang tayo, matataas yung mga pangarap natin. Tama? Pero habang tumatanda tayo, parang na-realize natin parang imposible na yung mga bagay sa mundo. Parang nung elementary ako, ang pangarap ko, parang bata pa lang mga spaceship. Nung elementary ako, magkakotse. Nung nag-high school ako, kahit motor na lang. Nung nag-college ako, kahit bisikleta na lang. Nung parang kumikita na ako, parang kahit pamasahe na lang. Parang, sabi ko, parang lumiliit, di ba? Na dapat, kasi parang tumatanda tayo, parang na-realize natin ang hirap mabuhay sa mundo. Pero nung hindi ko pa nakikita yung front row. Pero nung nakita ko yung front row, nabuhayan talaga ako ng pangarap. Kung naalala yung feasibility study, yung tinanong tayo, anong pangarap mo? What if may 10 million ka? Sabi ko, oh my God. Kaya ako that time na na-orient ako, sobrang tumaas talaga yung mindset ko nung nakita ko yung front row. Kasi parang nagkaroon ako ng pag-asa. Kasi ang course ako is architecture student po ako sa Davao. Second year college. So sabi Anong ko, school? Anong school? UM po. University of Mindanao. Manila. Charla. Hindi, Mindanao. Uy! Hindi. So yun nga, nag-aaral ako sa UM. And gusto mag-architect. Ayoko naman talaga mag-architect. Pero ang sabi nila, architect ka kasi magaling ka mag-drawing sa math. Then, ang architect, malaki ang sahuran. Sabi ko, shit, malaki ang sahuran. Ano ako sa pera. Kasi umabot sa point, nung bata ako, mahirap lang talaga buhay namin. Taga Cotabato, bukid lang talaga sa amin. Tapos, umabot sa point na nag-business si Papa habang nagtatrabaho. Yumaman kami ng 1 taon lang. Naranasan ko yung yaman, ang sarap magkakotse. Yung tipong pupunta kami ng Davao kasi yung Davao, parang Manila na para sa amin. Kasi nga, may mga malls. Doon sa lugar namin, walang mall talaga, bukid talaga. So, nangyari, pag pupunta kami ng Davao, bibigyan kami ng pera, ito, 500, pang shopping mo. Yung 500 dati, sobrang laki na, tama? Doon ako natuto na sabi ko, ang sarap maging mayaman. Nung naghirap kami, na-try namin yung parang walang makain, naputulan na kami ng ilaw sa bahay. Kumbaga, professional yung nanay tatay ko. So sabi ko, nakakahiya walang pera. Nakakahiya maging mahirap. Pero sabi ko, gusto kong maging mayaman kasi ang sarap, parang ang dali ng buhay. Kaya parang doon pa lang, nag-start yung buhay na gusto kong yumaman talaga. Kaya gusto kong maging architect. Pero parang naging malabo siya kasi parang kailangan ko mag-aral ng 5 taon, 2 years apprentice, tapos mag-OGT pa. Ang dami. So sabi ko, parang ang hirap, ilang years pa ako yuyaman. May kakilala ko architect na pero hindi pa naman mayaman kasi hindi naman sila sikat. Paano ako? Hindi naman ako sikat. Hindi naman ako yung pinakamagaling. Kung magaling ako, may mas magaling pa sa akin. Tama? So sabi ko sa sarili ko, parang ang hirap dito. Kaya nung nakita ko yung front row, hindi ka man magaling, hindi man yung ikaw na una, pero dito sure po na yayaman ka. Kaya sabi ko, shit, 2 years, 10 million. And sabi nila, mas malas pa sa malas. Kahit 500,000, 1 million, kahit nga magkano lang, pwede nang kumita rito. Sabi ko, pwede. Kaya yung parang nabuhayan ako ng loob na 2 taon, try ko yung front row. Kung walang mangyari, okay lang. Kasi sabi ng nanay ko, pinalayas ako dati apps eh. Kasi sabi, scam daw, illegal, hindi daw totoo. Sabi ko, mabigyan niyo ako ng chance. 2 taon, gagawin ko yung front row. Kung walang nangyari sa akin, lahat ng gusto niyo ipagawa, gagawin ko. Pero kailangan trabahuin mo talaga yung front row. Yung 2 years ko sa front row, 18 ako nag-start. After 2 years, 20 years old, nakabila ako ng first car ko nun. Kaya sabi ko, hindi siya imposible. Posible talaga siya. Kasi nakita ko yung mga upline, sila Abs Grizel, hindi naman siya M-Club dati. Wala naman siyang kotse. Pero nasaksihan ko yung pag-million niya, paglabas ng sasakyan. Kaya sabi ko, hindi lang salita yung front row, kumbaga totoo talaga siya. Yun pa lang, una pala nabuhayan ako ng pangarap. Pangalawa, yung time freedom, financial freedom. Na-try ko magtrabaho as call center agent sa Davao for almost a year. May pera ka nga, pero ang problema, wala naman akong oras. Meron naman akong tita, nagnenegosyo, kumikita naman siya na malaki, pero ang problema, pag naka-close yung business niya, walang pera. Pwede naman siya mag-enjoy, pero naka-close yung tindahan niya. Sabi ko, ayoko naman ng ganun. Gusto ko kumikita pa rin ako habang nag-enjoy. So yung time freedom and financial freedom, dito ko nakita sa front row. Na hindi, yung hawak mo yung oras mo. Anytime, anywhere, pwede kang pumasok, pwede kang pumunta. Pero sabi ko sa sarili ko, sige, ito yung gusto ko. Ito yung pangarap ko na. Kaya nung simula nung nakita ko yung front row, hindi na ako lumingon sa iba pa. Kasi marami din nag-offer sa akin ng ibang company, pero mas nakita ko yung sarili ko sa front row kasi ang ganda talaga. Ang daming naging successful, and sobrang sikat din talaga ng front row, ang daming artista din. And lalo na, isa sa nagpa-stay sa akin, tinatawag na law of leverage. Yun yung tipong let the money works for you. Darating kasi sa point na kahit wala ka nang ginagawa, less effort na lang, pero big income na lang. Pero para sa akin, kahit kumikita na ako, mag-service pa rin ako sa front row. Kasi nga, yun yung parang sa akin lang, natulungan ako ng front row, why not itulong ko rin siya. Kaya yung isa sa nagustuhan ko kasi tinuturuan tayo sa front row na tumulong, kahit tipong, kasi tayo, walang-wala din naman tayo nung nagsimula. So sabi ko sa sarili ko, tinulungan ako ng front row. Ang gusto ko, ibalik din yung tulong. Hindi ko man responsibility, pero utang na loob ko yun para sa sarili ko, para itulong sa ibang tao. Kasi dumating din naman ako sa point na walang-wala, walang makain, pera.
Pero dahil sa front row, nabuhayan ako ng pangarap, nabuhayan ako ng loob. Kumbaga nagbago yung buhay ko because of front row. So sa akin lang, yung leverage talaga is isa sa mga tumatak talaga sa utak ko. Na, yun nga sa trabaho kasi, is magre-retire ka at the age of 60, tama? Pero after that, 60, yung kikitain mo doon, pang maintenance mo naman. So yung tatay ko, sabi nila sa akin, business ka, ganito, ganyan. Kasi I'm surely sure may mga kabataan dito na minsan nasasaktan kasi sa sinasabi ng magulang. O hindi ka nakapag-graduate, ganito, ganyan. Paano na lang future mo? What if magre-retire ka? Saan ka kukuha ng pera? Ganito, ganyan. Eh kami, secure na kami ang future namin. Yun nga, tatay ko hindi pa nagre-retire pero ang dami ng sakit. Diabetic yung tatay ko, muntik siya mabulag. Pero alam mo, sarap, buti na lang nag-front row ako kahit paano na isa ako sa reason din na napagamot yung tatay ko. So ang sarap lang, bakit? Yung dating kinukutsa niya na hindi maganda, yung marami siyang sinasabi, pero yun pala yung makakatulong sa kanila. Yung front row. Kaya nga sobrang happy ko kasi ilang taon pa lang naman ako eh. Dati kasi na-pressure ako, 25 na ako. Sabi ko, 25 na ako. Hindi pa ako M-Club, ganito, ganyan. So sabi ko, kailan kaya ako may M-Club, ganito, ganyan. Kasi pangarap ko talaga mag-M-Club. Pero alam mo, after nung nag-M-Club ako, minsan parang na-hurt ako, bakit ang tagal ko? Pero alam mo, sabi ko sa sarili ko, ilang years lang naman ako bago nag-M-Club eh. Pero, na-realize ko, yung mga classmate ko sa labas, yung mga classmate ko, nakaedad ko lang, yung iba may anak na, hindi pa successful, yung iba nagtatrabaho pa lang. Sabi ko, thankful ako nang nag-front row ako. Kasi yung mga kasabayan ko, nag-graduate pa lang, yung iba naghanap pa lang ng trabaho. Pero dito pala sa front row, sobrang ganda ng mindset talaga na tinuturo sa atin. So sa akin lang, minsan kasi nape-pressure ako dun sa mga kasamahan ko dito sa front row kasi di ba ang bilis nilang kumita. Pero doon ko nakita na hindi basta-basta lang yung front row. Kumbaga totoo siya. Kasi ang dami na nag-milyon. So doon ko napatunayan na totoo talaga yung front row. Pero yun lang sa akin about sa Yung front point row. of view na sinasabi ni Kevin, guys, is yun yung point of view ng nakita niya na kasi yung front row na may mga successful na tao. Tama? May mga kumikita. Unlike sa amin, kasi ako medyo matagal na rin ako, matagal na ako sa front row. Di ba? Kumbaga, ginagawa ko, I started front row 2009. Oo, ganun na ako katagal. So kumbaga, kung ako tatanungin, why front row? Bakit front row? Simple lang yung ano ko eh. Kumbaga, nung nakita ko yung presentation, health, beauty, and wellness, isa agad pumasok sa isip ko. Di ba? Health, magiging healthy ka na. Nagigets nyo? Yes. Beauty, gaganda ka na. Tapos pwede ka pang kumita. Grabe. So why not? Di ba? So bakit hindi natin sinubukan? And ako po, nakita ko po yung front row working na po ako. I'm a nurse by profession. Nagtatrabaho po ako sa hospital. And alam ko kung ano yung pinagkaiba talaga ng trabaho sa... Nagpa-part-time po ako sa front row tapos nag-work ako. Ang sahod ko that time ang sahod ko, kung wala ako sa OR ko malaki. Nasa 13,500 ako noon. 13,500 ng isang buwan. Eh dumating po yung front row sa akin, kinikita ko yung 13,000 isang linggo. Shit, sarap. Part-time. So that's the reason bakit ako nag-awol sa work ko. So familiar ka sa awol? Oh, nag-absent without leave ako, hindi na ako nagpakita. Nagpakita na ulit ako dun sa work ko nung naka-sports car na. Grabe. Tapos in-invite ko, unang nagpa-front row ko, ini-invite ko sila. Walang naniniwala, walang gustong sumali. Shoutout sa mga katrabaho ko. Di ba? Wala talagang naniniwala. Isipin nyo habang nag-nurse kami, habang nasa nursing station kami, imbis na pasyente ko yung iniisip ko, alam mo kinakausap yung co-nurses ko na, uy, tignan nyo to, alam mo pag sumali ka dito. Ganon kasi wala pang idea eh, nagigets nyo? Hindi, isa sa left, isa sa right, tinatawanan nila ako. And eventually, dumating yung time, nagkaroon kami ng ikot. May tinatawag kaming yung nagta-travel kami mga per provinces. Tapos ang daming pumaradang sports car. Tapos tumigil sa harapan ng hospital. Tapos lahat ng mga kawork ko naglabasan kung anong meron. Sa gulat sila, dun sa puting Dodge Challenger, ang bumaba ako. Shit. Alam mo, seryoso walang sabi-sabi yung tatlong mga katrabaho ko sumali. Grabe. Bakit sila sumali? Kasi nga, siguro na-realize nila, totoo yung ginagawa ko. Isa sa mga inaano ko talaga is, pag sinabi sa akin na, why front row? Ang sagot ko lang dyan, why not? Bakit hindi? Tama. Nagigets nyo? Bakit hindi? Di ba? Sabi ko nga yung buhay na meron ka ngayon, hindi mo naman pinag-isipan, walang resulta. Ngayon na may opportunity na pwede magbago yung buhay mo, ngayon mo pag-iisipan, parang may mali. Nagigets nyo? Kaya ako napasok sa front row, yan, family friend po namin yung kapatid ni Sir Sam, best friend ko po, si SB3 yung nagra-rap, yan, isa sa mga best friend ko yun since elementary. Magbabarkada kami nila upstart. And kung ako nga iniisip ko bakit pa ako sumali ng front row? Kasi yung mga barkada ko member na, kung meron man negative, sino po yung na-invite dati negative? Taas kamay. Ako negative. Nakakatawa. Okay lang yan. Ako kasi, sobrang negative ko, nung tumawag, ako yung unang taong tinawagan ni Upshard nung sumali siya ng front row. Ako yung unang taong tinawagan niya. Sabi niya, bro, tara, negosyo tayo. Tara bro, babaguhin ko yung buhay mo. Tara bro, papayamanin kita. Sabi ko, ulul ka ba? Estudyante ka. Nag-aaral ka hanggang ngayon. Magka-batch po kami Nag-aaral ka pa lang hanggang ngayon. Ako nagtatrabaho na, papayamanin mo ko. Sabi ko, siratok-tok mo bro. Tapos tumawag sa amin yung mga ibang barkada namin, bro, si Chard nag-start ng ganito, negosyo, front row daw. Sabi ko, huwag kayong sasama dyan. Peperahan kayo niyan.
Tinanong ko talaga siya sa lahat ng barkada namin. Tapos nagulat ako na invite niya pa rin po ako sa front row. Nadala niya ako dito. Tapos sabi ko, ay maganda pala. Tapos nung sumali ako, ang nakakatawa, yung mga ibang barkada namin, in-invite ko. Tapos sabi sa akin mga bar, si Rauno ka pala eh. Sabi mo, hindi totoo, ba't kasama mo na si Chard? So, nagigets yung karma? Oo. Karma is real. Di ba? Kaya kung ikaw negative ka, huwag kang magtaka kung yung mga na-invite mo negative din. Di ba? Kasi negative ka nun eh. Di ba? So, ako guys, kung meron mag-ano sa inyo, ako, isa sa mga maganda ngayon pag mga invite, Yes, sir. why front row? Tatanungin mo, di ba? Tatanungin niyo ba yan? Bakit front row? Alam mo guys, nandito na lahat na maganda. Owners. Di ba? Totoo. Saan ka makakakita? Filipino-owned company tayo. Grabe. Tapos napaka-generous pa ng mga may-ari ng kumpanya. Yes. Napakababait. Nagigets nyo? Bakit hindi front row? Tama. Bakit hindi front row? Tignan nyo naman yung mga celebrity na nag-endorse sa atin, sa paligid natin. Grabe. Bakit hindi front row? Yung mga uplines, di ba? Yung office pa lang natin eh. Imagine na hindi lang pwede yung office sa S2, meron tayong magagamit na ganito. Yes. Di ba parang nga tayo nasa simbahan yung pag-echo nung ano eh. Di ba? Kaya ewan ko, kung ako na yung nakaka-relate, parang simbahan eh. Kaya, Di ba? Parang nasa church tayo eh. Pero guys, nakukuha. yes. Lahat po ng reason dapat mag-front row. Sa buhay mo, sa buhay pa lang sa labas eh. Sa hirap sa buhay sa labas eh. Bakit hindi ka magdadagdag? Tama. Tama? Sa sitwasyon na meron ka ngayon sa buhay, bakit hindi? Alam mo, pag yan yung mga sinasabi nyo sa invite nyo, for sure, kaya mo makapagpa-play-in eh. Nagigets? Nakukuha nyo? So pag may nagtanong sa inyo next time, why front row? Anong sagot? Why, Why not? Yes. Okay? Why front row? Why not? Naman, di Bakit ba? hindi? Bakit Di ba? hindi? Di ba? Grabe. O, anong next natin dyan? Oy, Yan, about and- fear and doubt. Kumbaga, duda at saka takot. Sometimes talaga, nakaka-experience tayo niyan kapag first time mo talaga sa ganitong company, tama? Pero ito isa sa mga nagustuhan ko rin Speaking na of topic. fear and doubt, bro, what is your biggest fear? Yeah, parang, Ano, greatest fear? Ha? Ano? sasagot ka na Scarlett. What ano? is your biggest fear? Ano? Fear of unknown. Fear Yung of unknown, yung walang alam. Parang natatakot. Kasi sa school, ganun talaga ako, apps. Pag nag-recitation na, yung tatawagin, oh, what is, ganito, ganito, ganyan. Matatakot ka talaga pag hindi mo alam yung Ano, sagot. shit, ano? Oh, yes, as. Kasi Fear hindi of naman ako unknown. magaling talaga sa school, kaya fear of unknown. Pero nag-start ako sa front row, sa simula may takot din talaga ako, apps, kasi wala akong alam. Sabi ko, tama ba tong decision ko? Tama ba itong pinasukan ko? Hindi ko kasi alam yung pinasukan ko. Pero, nang dahil sa trainings, isa sa nakatulong sa akin para mawala yung fear ko. Kasi kung alam mo yung pinasukan mo, hindi ka na matatakot. Pero kung sa simula, matatakot ka kung hindi mo pa alam. Pero para malaman mo, attend ka palagi ng trainings. Kaya napaka-importante talaga ng mga trainings natin. Kasi makakatulong siya para mawala yung takot at duda natin. Kasi minsan, kung hindi ka nagtitraining, mas nakikinig ka sa sinasabi ng ibang tao, mas manenegative ka, mas matatakot ka, mas magdududa ka sa pinasukan mo. So sabi ko sa sarili ko, kaya pala importante yung mag-a-attend ng training, meetings, mga babaran, yung tipong dikit ka palagi dapat sa uplines mo. Kasi the more na dumidikit ako sa uplines ko, marami ako natututunan, then marami akong, parang nawawala yung takot ko, nawawala yung duda ko na totoo ba talaga tong front row. Kasi dati, baguhan lang ako sa front row eh. Pero yung nakakasama ko sila, Ups Grisel, Ups Mikmik, nagbababaran sila, 3 a.m. na natatapos, bago ako mauwi, tapos 7 a.m., klasiko pa. Kumbaga 2 hours na lang tulog ko. Pero sabi ko sa sarili ko, nawawala yung takot ko sa negosyong to. Kasi nga, yung mga kasama ko, alam nila kung ano yung pinasukan nila. Then ang maganda roon, naipapasa nila sa amin, na-vision namin, and nalalaman namin maganda pala yung front row. So sabi ko, ang sarap pala kaya, kapag nagtitraining ka, kasama mo yung uplines mo. Pero pag kasama mo yung ibang tao, doon ka talaga matatakot at magdududa. Kasi maraming negative ka maririnig. Sure ka ba talaga? Networking yan, taas lang kumikita niyan. Yung marami ka maririnig sa'yo, tama, taas lang talaga kumikita niyan. Para mag-agree kasi sinasabi nila, doon na yung magsisimula yung fear mo at pagdududa mo. Nagigets ba? Fear of unknown sa'yo. Unknown, yes, Pero sir. karamihan dito sa front row is fear of rejection. Ngayon, as na generation. Oh, Rejection ngayon, na. ako isa yan sa fear ko dati. Kasi dati nung nanliligaw ako, never ako nabusted eh. Ay! Pogi as! Parang ka? Diba? Hindi, pero hindi. Seryoso isa yan sa fear ko bago ako mag-front row nun. Akala ko kasi dati. Kasi nung sumali naman tayo, hindi naman natin naisip yung invite natin, marireject tayo, tama? Tama. Wala naman tayong ganung mindset nun eh. Nung sumali tayo, ang mindset natin agad nun, kutsa yayaman tayo dito. Tama Yes. mali? Dito kikita na ako, ito na mag-i-invite lang ako. Pero hindi ko naisip yun nun na marireject ka. Marireject. Tapos yung mga taong magre-reject sa'yo, kumbaga kahit hindi naman kayo, parang nasasaktan ka niya. Oo. Tama mali? Yes. Isa yan eh, yung fear of rejection. Pero isa yan sa nung kaka-attend ko ng mga training, doon ko naintindihan na normal lang pala ma-reject sa ganitong klaseng business. Yes. Sobrang normal lang. Kasi kahit ipaintindi namin sa inyo ngayon eh, in life, kahit dito nga eh, sa normal na buhay na meron ka sa ginagawa mo araw-araw, may rejection pa rin eh. Pagsakay mo ng taxi, di ba, pag nilagpasan ka, rejection yun. Tama? Di ba, sumakay ka ng jeep, hindi na pala kasya, hindi ka na nakapasok, rejection yun. Tama. Maraming rejection po, kumbaga sa araw-araw na meron ka, may rejection.
Pero dahil sanay ka na, hindi mo na iniinda. Yes. Nagkataon lang, bago ka sa front row, di ba, bago ka sa front row, na-reject ka, kaya ka nasasaktan. Dadating yung time, guys, mamamanhid ka din. Bakit? Yes. For 15 years kong ginagawa yung front row, guys, ako nga hanggang ngayon nare-reject pa rin ako eh. Hanggang ngayon, nanonowan pa rin ako. Hanggang ngayon, guys, meron pa rin nag-hindi sa akin. Pero it doesn't mean na humindi sila, titigil na ako. Tama. Di ba? Ako meron akong ginagawa dyan. Ang ginagawa ko, for example, may invite ako. Ang ginagawa ko, pag invite ko sila, pag hindi sila umuko sa akin, ang gagawin ko, ang i-invitein ko yung mga friends nila. Yes. Sa Facebook. Ay, isa-search ko po yun. Isa-isa. Isa-isa ko talaga. Ganun ako gumante. Di ba? Ganun ako pag ni-reject mo. Gagantihan kita, i-inviting ko isa-isa yan. Di ba? Kumbaga, doon ako nasanay na, yung rejection, ano lang pala yan. Normal lang pala yan. Di ba? Pero totoo, sa totoo lang, never kasi ako na-busted din talaga. Ay, Kaya grabe. mas, joke lang gagi. Pero ako, Abs, kasi dati is medyo lalaki pa. Medyo lang. Ano ba? Hindi, kasi nung Akala element... ko mamin ka, nalalaki ka. Hindi, Sabi mo, nag-post ka. Hindi, yung dati na lalaki, naging bakla, tapos lalaki ulit. Bago-bago. Hindi, pero nung elementary ako, is nagkakagusto talaga sa babae din. Parang bisexual eh. Baka bisexual ka lang. Dati yun, Abs. Ngayon, gusto ko na Bumuo ka na. straight na talaga. Straightforward. So, yun nga dati, bisexual. Naliligaw din ako ng babae. Na-reject ka? Pero nare-reject ako. Bakit? Dahil sa boses ko daw, maliit. Parang babae pa daw ako sa nila. Sabi ko, maliit pa yung boses ko. Sa akin, parang hindi, normal na siya. Tapos parang, yun nga, Hindi, parang boss babae ka kasi. hindi ko rin alam, Abs. Ah. Char. Tapos after na parang, fear of rejection, parang sa akin wala lang yun. Parang sanay na ako ma-reject. Kung ayaw niya, okay lang. So parang, nasasanay na ako ma-reject. Kahit saan na bagay, nare-reject ako. Kaya umabot sa point na, Abs, meron akong fear of failure. Natatakot ako ma-fail. Yung parang, dapat mapatunayan kung mali sila, tama ko. Yun yung gusto kong patunayan din talaga. Na kasi ako, I was bullied when I was in high school, elementary, bobo tanga, hindi marunong magbasa. Kasi slow reader ako yung top 1 ng slow reader talaga. Nahihirapan ako magbasa. Grade 6 na ako natuto mag times and divide talaga. Kasi sabi ko, kailan kaya ako maging matalino? Nung na-try ko na, sabi ko, sige, try ko nga. Naging best in math ako nung high school. Kaya sabi ko, sarap pala maging success. Then parang nung time na nasimulan ko na, parang gusto ko patunayan sa kanila na kaya ko rin. Kaya natatakot ako pag na-feel ako. Sabi ko, sige lang, kaya to, laban lang. Hanggang may oras, may pag-asa. Hanggang may buhay, may pag-asa talaga. Kaya parang that time, natatakot talaga ako ma-feel. Pero sabi nga nila, normal lang tayo ma-feel. Kasi sa ngayon din, Abs, more on rejection and failure yung kinakatakutan ng tao. Sa generation, lalo ngayon. Ngayon na generation. Kunwari, ma-fail lang sila, hindi lang nag-pay in, parang, ay, hindi to para sa akin. Parang hindi lang nila nakuha yung goal nila, parang mabilis silang sumuko. Pero, hindi nila alam, ang failure, hindi naman siya opposite ng success. Ang failure is part of success talaga siya. Kasi hindi mo masasabi na success siya kung hindi ka rin na-fail. So sa akin lang, ilang beses ako mag-try na apply ng work apps. Nag-work ako sa call center agent kasi gusto matry, kasi ma-practice yung English chuchu. Nag-try ako, 50 times ako nag-apply apps. Yung ika 50 times, doon pa ako naging success na, na-hire na talaga ako. Kasi nga, habang patagal, natutunan ko ano yung mga sasagutin sa mga tanong nila. Pareho lang din kasi tinatanong. So sa after nun, natutunan ko na. Kumbaga parang normal na siya. Pero ngayon kasi yung mga kabataan ngayon, pag na-fail na, ay, dito para sa akin, hanap ako ng iba. Mabilis sila mag-next talaga. Kaya sometimes, sa akin lang, dito sa mga bago din, kapag medyo may naramdaman kayo na feel kayo, hindi nag-pay-in, or hindi nyo na-hit yung goals nyo, ano lang, normal lang naman yun. Pero ang dapat ang gawin nyo is parang panggigilan mo pa, hindi, dapat ito, dapat, gano'n. Pero pag nasanay ka na, Kevin, kasi ng Yes. yung kung nalabanan mo na yung mga ganyan, yung mga fear mo, alam mo, sobrang dali na siya, Kasi parang ako, sa board exam noon, parang 5 beses akong nag-try. May takot na ako na sa ika-second ko, sabi ko, hindi, babagsak ako. Pangatlo, babagsak ako, hindi, babagsak ako. Hanggang sinabi ko nagsawa na ako magpasa, sabi ko, siguro maaawa na sila sa akin. Sabi ko parang, siguro lagi na nila nakikita, yun na, okay na, naging nurse na ako. Di ba? Kumbaga, kasi nga, normal ang failure. Parang kami, ayan, sakto si Sir Anto, palakpakan natin nandito ngayon. Grabe Parang yan, eto nagpa-basketball kami. Di ba? Kumbaga, natalo kami ng championship. Bro. Di ba? Pero, alam mo yun, hindi na ako yung nasaktan, umiyak, or anything na Ang naka-mindset lang sa akin, di ba? Okay lang. Pag uwi ko, naka-Maserati ako. Yes. Di ba? Di ba parang yung mindset ko parang, buhay nila yan basketball Oo. Ako, buhay ko magpayaman. Di ba? Hindi naman yan yung ko. Pero may mindset ko na, if there's a chance na makakabawi, babawi ka eh. Tama? Kasi yun ang buhay. It doesn't mean na natakot ka sa ganito, dito na mag-i-stop yan. Tama. Di ba? Ako guys, sa totoo lang, takot ako tumapak ng stage. Pag sa school, pag recitation, it's either mag-absent na lang ako o sabihin ko lagi may sakit yung lalamunan ko, hindi ako makasalita. Kami ni Abshard, ganyan kami sa school, never nyo kaming nakita. Na, alam niyo yung yung sa school, yung magpa-flag ceremony, Yes. yung ikaw yung mag-lead. Maglilito. Alam niyo yun? Oo. Normally kasi sa amin, kinukuha kami ganyan. Every Monday may flag ceremony, tama? Oo. Ang malupit ang surname ko, Alex. By surname yung kinukuha. So, lagi akong una. Una.
Ay, siya doon ko Millions of natutunan. dress Oo, ups. bro. Ang sasabihin ko lang na, no, bayang magiliw. Handa, awit. Pero grabe, sobrang takot na takot ako noon. Kasi isipin mo, ang daming estudyante. Di ba? Tapos maririnig na lang nila banda sa'yo, ang mamatay na. Seryoso, takot na takot ako humarap po sa mga tao. Pero wala. Sinanay ko lang, nilabanan ko yung takot ko. Kayo ba, guys, sa mga nandito, willing labanan para yumaman? Yung Yes! takot. Willing ba kayo? Di ba? Kasi yung mga takot na yan, kapatid, ano lang yan eh, ang nagkikreate niyan tayo lang din. Tayo lang din. Seryoso, walang ibang nagkikreate niyan. Di ba? Walang nagkikreate ng takot sa mga sarili natin. Di ba? Takot, meron tayong fear of heights. Yes. Ako, takot ako sa mga heights, takot ako sa mga sumakay ng rides, sa mga kung ano-ano mga rides. Pero pag kasama niyo si Sir RS sa tour, papasakay niyo yung mga death-defying na mga rides. Wala kang magagawa eh. Di ba? Sabi ko, minsan ka na lang mabubuhay. Sige, sakay mo na. Pag eto na yun, at least sa ibang bansa ka na wala. Di ba, seryoso yung mga rides na mga sinasakyan namin, meron yung, grabe yung taas ng building, tapos bibitaw na gano'n, di ba? Grabe. Lahat ng mura, pagkatapos ka magmura, naging santoko, di ba? Thank you Lord, mga ganyan, di ba? Guys, ang point ko lang, kailangan mo lang labanan yung takot. Tama. Di ba? Yung mga takot, ano ba ba yung mga fear of ano? Pero actually, at para sa akin, yung fear is parang nanggaling din siya sa paano ka lumaki. Yun. Sa kinalakihan mo, lalo na sa school. Kasi It's, for me, it's a matter of culture din, kung ano Culture yung mga din. culture na inano mo eh. kasi nung nalaman ko sa school kasi pag hindi ka marunong, bobo ka, tanga ka. Kung hindi mo alam yung isang bagay, minsan ang sinasabi sa'yo, bobo, tanga. Di ba? Minsan natatakot tayong sabihan tayo ng gano'n, tama? Pag hindi mo alam, parang mamaliitin ka. Ano ba yan? Hindi mo alam, ganito, ganyan. Eh, parang ikaw, parang natatakot ma-feel, natatakot ka palagi, baka hindi ko kaya, ganito, ganyan. Pero alam mo, yung takot ko na yon, nung nagsimula ako sa front row, nawala yon. Tanong niyo bakit? Kasi nga dito sa front row, pag hindi mo alam, anong gagawin? Tuturuan ka. Tama, mali? Sa labas kasi, pag hindi mo alam, bubutang nga, may sasabihin na sa'yo, kaya parang nasasaktan ka. Pero sa akin lang, pag hindi ka marunong dito sa front row, mas tinuturuan ka, ano yung gagawin. Pag hindi mo alam, di ba, tuturuan ka, tutulungan ka pag nahirapan ka. Sa labas kasi, pag nahirapan ka, deserve. Di ba? Pero dito, pag nahirapan ka, sige, yung upline mo, lalapitan ka. Be, ito, goal natin. Ito, kaya mo yan. Di ba, imomotivate ka, tama? Sa labas kasi parang hihilain ka nila pababa, crab mentality. Kaya minsan parang natakot tayo. Doon nagsisimula yung fear natin at pagdududa na kaya ko ba? Tama ba to? Tatanga-tanga ka kasi, bobo ka kasi, hindi mo kasi kaya yan. Yung parang, yung sa sinasabi ng ibang tao, parang doon natin nafe-feel na, ay tama talaga sila, hindi ko talaga kaya. Tama talaga sila, bobo talaga ako. Tama talaga yung nanay ko, tanga ako. Kasi yun yung palagi kong naririnig dati. Pero alam mo ba, simula na nagkapamangkin ako, binago namin yung culture sa family namin. Kasi sinasabi namin, wow, galing, more on appreciation doon sa bata. Alam mo, that time, sabi ko, ba't ang talino nung pamangkin ko? English speaking, ay, kaya mo yan, you can do it. Wow, grabe yan. Tapos pag nadapa siya, nagkamali siya, minsan hindi siya pinapagalitan. Okay, don't do that again, ha? Ganito, ganito yan. Eh dati, pag nagkamali ka, tanga ka kasi ganito, ganyan. Tama, mali. Tapos pag umuwi ng gabi, ano oras na ganito, ganito. Kaya minsan natatakot na tayo kasi yun ikinalakihan natin. Pero yun ngayon, yung mga kabataan ngayon, iba yung pagpapalaki. Kaya minsan, hindi sila sanay sa mga rejection, hindi sila sanay sa fear of failure, and lalo na yung fear of, yun nga, yung tatlo kanina na sinabi namin. Nagigets niyo ba yung point? So sa akin lang, depende kasi sa ikinalakihan din talaga natin. Kaya ako dati, yun nga, sa akin lang, naranasan ko talaga ma-reject, parang normal na sa akin. Ito na lang isipin mo palagi. Alam naman natin yung mga jeep, tama? Pagpapara ka, minsan puno, minsan nire-reject ka na ng driver, tama, mali? Minsan nga yung driver, grabe rin yung rejection sa kanila. Yung tipong, para sila, lulugar sila, then after that, walang sasakay. Rejection yun. Pero anong ginagawa ng driver? Hanap lang. Kasi alam niya, doon sa kanto, may sasakay din. Dapat parang dito lang. Kumbaga, hanap ka lang ng hanap ng invite, kasi may sasali at sasali din. Yun sinasabi nila yung SW4, some will join, some will not. So what? Someone else is waiting. So sa akin lang, doon ako nagsimula yung about sa fear of rejection, na normal lang talaga ma-reject. Pero ngayon, sana alisin natin yung takot natin at duda natin. Okay ba? Lalo na yung duda, kasi minsan natatakot din tayo. Pero sa akin lang, paggabi, kinabukasan meron na ng ulit araw. Kumbaga parang sa akin lang, ngayon marami kang struggles, marami kang pinagdadaanan, pero okay lang, meron pa naman bukas. May magandang kinabukasan para magbago yung buhay natin at may pag-asa pang magbago. Sabi nga nila, habang may buhay again, may pag-asa. So pag may pag-asa, kumbaga yung mga problema natin, masusolusyonan din talaga. Kasi para sa akin, wala namang problema na hindi masusolusyonan eh. So sa akin lang, basta sa front row, walang imposible. Lahat, posible. Kaya ngayon mga friends Tanggalin natin, niyo yung gusto mga ko talaga duda to. na yan, di ba? Yep. Alam mo, sa sharing namin yan, di ba? Duda ka Duda. dito, duda ka dyan. Ang hindi mo napapansin, yung mukha mo na yung kaduda-duda. Yeah. Di ba? Hindi, seryoso, ang duda po, minsan, sa ano pa pagdududahan natin? Front row. Napaka-credible. Owners, pagdududahan mo pa ba yan? Di ba? You know? O siya, ano yan, di ba? Napaka-credible owner natin, di ba? Produkto natin, napaka-high quality, ang gaganda. Yes. Tama? Apply naman natin, nakita naman natin, may resulta. Minsan ang duda, alam mo kung saan na lang? Sa sarili mo.
Yes. Yun ang kailangan mong tanggalin. Huwag mong pagdudahan yung sarili mo. Kung kinaya namin, kaya mo din. Yes. Isipin nyo mabuti to Every time na pag may nakikita kayo nag-step on the stage, may mga nakikita kayo nagtatop earner, may nakikita kayo mga upline na nagbago ang buhay. Di ba? Oo, sige, idol natin sila. Pero sana lagi mong isipin, kung nagawa nila, kaya mo din. Yes. Bakit? Pare-parehas lang po tayo nung nakita na negosyo. Nagkataon lang, some of us, nauna, yung iba, talagang yung oras, 24 hours, dito ginugol. Magkakaiba naman yan Kasi aminin natin, minsan reklamo tayo ng reklamo sa nangyayari sa'yo dito sa front row, pero wala namang ibang may gawa niyan. Huwag mong sisihin si upline, huwag mong sisihin si downline. Ang gumagawa din yan ikaw Di ba? At the end of the day, ang may gawa ng meron ka, ikaw. Kaya ako, ang advice ko sa iyo, tanggalin niyo po muna yung duda. Kasi hindi yan makakatulong sa paglaki ng income nyo, sa paglaki ng grupo nyo. Di ba? Huwag niyo pong pagdudahan yung sarili nyo. Remember, kapatid, lahat tayo, pare-parehas lang na nakita. Wala namang pinakita sa amin na sikreto na wala pong, ito gagawin mo dito May seventh way of earning ka pa. Wala. Kung ano yung way of earning mo, yun din yung way of earning ko. Yes. Kung ano yung package ko na in-avail, yun din yung in-avail mo. Di ba? Nagkataon lang kapatid, siguro maybe nauna lang po kami ng onti sa inyo and maybe medyo, syempre matagal na rin, di ba? So sana makita nyo po yung sarili nyo na kung ano man yung nangyari sa mga upline, mas kaya nyo pa pong higitan. Tama. Kasi kung makikita nyo ngayon guys, nakikita nyo, kakalabas lang ng Maserati na, ako kakalabas lang ng Maserati ko. Grabe. Masarap hindi? Sarap. Maganda hindi? Ganda. Pero pag ikaw naman yung naglabas, panis mo kami. Sarap. Bakit? For sure, yung ilalabas mo, mas bago, Mas maganda. brand new, mas Uy. high-tech. Nakikigets nyo? Tama. Tapos iting isipin mo, mas bata ka. Tama. Di ba? Like ikaw, 25 years old ka nag-M Club? Yes po. Oo, di ba? Huwag nyo nang tanongin, huwag na tayo magtanungan ng edad ngayon. Ay, nakakabastos yun, tol. Di ba, lalo na ngayon, magba-birthday na ako, madadagdagan na naman yung edad ko. Di ba? Hindi plus one. Pero kung Negative nag-M Club ako, kung magaling kayo mag-compute, nag-M Club ako ng 24 years old ako. 24 years old ako. 2000, ano ako nun? 2000, na-announce ako 2013 na M Club. Compute mo kung ilang taon na ako. Di ba? Yan. Oh, You do tama, ha? 37. Talino ni Kuya, 36. 36. Yan, ngayon 36. Wala sa itsura, no? Yes, fresh. Parang 26 lang. Ako pag nakikita ko nga yung mga ibang kabatch ko na 36 din, parang sabi ko, uy, di ba? Kung hindi siya gilid, siya siya gilid ka na lang, brad, di ba? Hindi, kasi nga, here in front row, hindi kasi nakaka-stress yung buhay. Totoo. Ang pagpa-front row, kung ikaw nai-stress ka, kung ikaw parang nagkaka-depression or anything, mali yung way mo sa pagpa-front row mo. Ako, advice ko sa inyo, sa lahat ng mga nandito ngayon, gawin nyo po yung front row ng masaya lang. Yes. Gawin nyo siya kaya nga tayo nandito Kaya nga tayo nandito, kasi nga nakaka-stress yung trabaho sa labas, tama? Tama. Nakaka-stress yung buhay sa labas. Yes. Kaya dapat dito maging masaya ka. Kaya nga kanina, nung pinapasmile kayo, nung dalawang bata kanina, guys, yung pala, yung nagsalita kanina ng dalawa dito, mga bata yun. They're from Ilocos Norte, yun po yung mga bagong binibuild ko na leaders. Di ba? Yun po yung Soon M Club natin dito. Grabe, Abangan nyo yan. That's my project. Isang 18 years old at saka isang 20 years old. Kaka-18 lang nung isa. Imagine niyo guys, bata, sumugal galing Ilocos. Tama. Hindi ko na nagets yung sinabi kanina, yung mag-smile ka ng sweet. Paano mag-smile ng sweet? Para maasim. Asim ata. Yun. Asim. Kanina kasi nagtinginan kami. Smile ng sweet? Paano yun? Sabi ng isa sa amin, asim yun Asim. De, pero ako, advice ko sa inyo, start your day with a smile. Yes. Yan yung isa sa mga weapon natin. Alam nyo, guys ewan ko kung nangyari na sa inyo, ako noon nung nagpe-present, hindi pa ako ganun kagaling mag-present. Pero dahil masaya akong ginagawa yung presentation, alam mo, sumali yung invite ko. Kahit ang gulo ng presentation ko, nakita niya lang sa akin kasi sabi niya, ba't ka sumali? Kung sabi niya, Sheldon, ba't ka pala sumali? Hindi mo naman pala naintindihan. Hindi parang parang totoo yung sinasabi niya. Kasi seryoso guys, masaya ako, nakangiti ako pinipresent. Ikaw, kahit anong galing mo mag-present, kahit napakalupit mo, ang dami mong mga pinaggayahan na presentation, pero kung nagpe-present ka naman ganito, so this is front row. So front row focuses on health, beauty, and wellness. Pucha bro, kahit anong galing mo, kahit anong memories mo sa presentation, wala din. Tama. Lagi mong tatandaan, pag nagpe-present ka, tanggalin mo yung duda sa sarili mo. Yes. Pag nag-i-invite ka, tanggalin mo yung duda. Yun yung nagiging problem, Yeah. Kev. Kunyari mag-i-invite. I-invitein mo pa lang, ang iniisip mo na agad, Hindi magbibigay. naku, mukhang hindi sasali to. Wala tong pera. Sasali yun, hindi. Hindi. Malamang hindi. Kasi hindi mo pa nga ginagawa, iniisip mo pa lang na hindi sasali. Tama. Guys, alam nyo, nabasa nyo na yung book na The Secret? Kung hindi ka sino yung, maging honest tayo meron ba akong kaparehas dito na hindi mahilig magbasa ng libro, taas kamay? Ay, Ang dami natin. tayo. O ngayon, after nito, total kung ano-ano yung mga pinapanood mo, mag-YouTube ka, Yes. type mo The Secret. Ay, YouTube Summarization yun ng Law The of Secret. Attraction, guys. Kung ano yung iniisip mo, ano yung sinasabi mo, ano yung ginagawa mo, yun yung pwede mangyari sa'yo. Tama.
Yun yung, guys, kaya lagi tayo maging positive thinker, okay? Yes. So, smile nga kayo. Yung sweet na smile. Ano ba yung sweet na smile Hindi ko kasi? rin alam. Ang hirap. Smile lang, huwag na yung sweet. Ang asin Di ba? naman. Okay lang, hindi tayo? Yes. Kahit kulang pa yung ngipin mo, okay lang yan. Ingiti mo yan. Di ba? Kahit yung ngipin mo papunta yung isa sa kaliwa, yung isa papunta sa kanan, ingiti mo yan. Yes. Kasi trust me, isa yan sa mga magiging weapon nyo pag ginagawa nyo yung front row. Yes. Tama. Di ba mag-i-invite ka mamaya, pag uwi, nakasimangot ka, tatanong mo sa kausap mo, tagasan ka? Di parang kang galit. Di ba tagasan ka? Anong ginagawa mo sa buhay? Para kang mananapak. Tama. Di ba? Pero kung sasakay ka for example sa jeep, o kunyari nasa McDo ka, nakangiti ka lang na ganyan, okay lang nasabihan na baliw. Oo. Di ba yung nakangiti ka lang na ganyan, no? Tapos ngingitian mo yung tao na, ako ganun na, guys ha, ako kung tatanungin nyo, Sander, paano ka mag-invite? Ganun lang, dinadaan ko lang sa ngiti. Kunyari, pag nagkatinginan na, sabi ko nga, huwag kang titingin sa akin kasi pag tumingin ka, dati, nung hindi ako front row, pag tumingin ka sa akin, sapak ka sa akin. Ah. Ayoko kasi nang tinititigan ako dati. Gangster Pero kasi nung ako naging eh. front row ako, yun yung mindset ko. Pag ngumiti ka sa akin, pag nginitian kitang ngumiti back ka, usap tayo. Kaya ngiti. Ganun lang. Igat ko. Tapos lalapitan ko yan. Lalapitan ko. Hindi, seryoso, lalapitan ko yan. Lalapitan ko, excuse me. Sabi ko, okay naman makuha yung cellphone number mo. Cellphone number pa nun eh. Kung ayaw mo cellphone mo, kukunin ko. Hold upper pala. Hindi, ganun lang. Tapos matatawa Ikaw siya, lang. joke hanggang, nagigets nyo? Na tanggalin yung duda sa mga sarili nyo. Yes. Di ba, maging confidence, magkaroon kayo ng self-confidence sa mga sarili nyo. Tama. Unang-una, kapatid, anak ka ng Diyos. Ikaw yung kawangis niya. Tama, bakit ka mahihiya? Imagine niyo to, guys. Yung 1,000 pesos, for example, may 1,000 dito. Pag nakita mo, pupulutin mo hindi. Pulutin. Alam mo, value niyan eh. Kahit lukot, pupulutin. Kahit tinapak-tapakan na. Yes. Kahit medyo basa-basa. Yes. Kahit may ketchup. Yes. Kahit natapunan ng toyo. Yes. Bakit mo kukunin? Kasi alam mo kung ano yung value eh. Imagine, piece of paper, alam mo kung ano yung value. Yung sarili mo, nakakalimutan mo na kung anong value mo. Tama. Nagigits nyo? Anak ka ng Diyos. Di ba pag anak ka ng presidente, ang yabang maglakad eh. Di ba? Anak ng mayor, grabe maglakad. Anak nga lang ng kagawad sa amin, mayabang na maglakad eh. Tapos ikaw, anak ka ng Diyos, nakayuko ka, nahihiya ka. Mali. Ulitin ko, tanggalin niyo yung duda sa mga sarili niyo. Yes. Wala kang kailangan pagdudahan dito. Wala kang ibang pupuntahan. Once at tinuloy mo yung front row, kundi pagyaman. Yes. Success ang pupuntahan Tama. mo dito. Kaya dapat hindi ka na Pero dagdag ko na lang din, Abs, kasi for me, about sa duda, dapat nga magduda dati is sila Abs eh. Kasi Oo. wala pang ganito eh. Wala pa nag-M club, wala pang may walang club, office, wala lahat. Wala Kasi, nga, dapat doon sila magduda eh. Pero bakit pa Kasi tayo mas duda naman nagduda? kami. Pero konti lang ha. Konti lang. Hindi, totoo kasi ngayon, Oo. wala na kayong pagdududahan. Tama. Ito na yung front row. Ang Kompleto ganda na na. po ng front row. Guys, ultimo billboard wala kami. Ultimo endorser. Matatawa nga kayo sa unang-unang presentation ng front row eh. Alam niyo kasi ng mga endorser? Sino? Kami-kami. Di ba? Oo. Pictorial, kami-kami yung mga Mga nandun. model eh. Di ba? Seryoso guys. Kung meron mang magdududa sa ganitong klaseng negosyo, kami yun. Kami yun. Number one kami. Kasi ni may kumita nga ng malaki nun, wala. Di ba wala pa nag 100,000, wala pang nag 200,000 nun. As in. Di ba? Tapos yung mga suot namin nun, maniwala ka. Parang sabi ko, parang payaman ba talaga dito? Payaman ba? Parang pahirap pa. Pahirap pa. Di ba? Pero, sabi ko nga, tinanggal namin yung duda. Kasi kung Tama. magdududa kami sa pwedeng mangyari sa amin na maganda, wala din magandang mangyayari. Tama? Yes. So pinaniwalaan na lang namin yung bagay na may magandang mangyayari, which is ito na po yung nangyari sa amin ngayon dito sa front row. Grabe. Imagine niyo. Tama. Kung nagduda ako, kasama ko dun sa mga taong nagsasabi na, sayang sana tinuloy ko. Totoo. Sana may bahay na rin ako katulad nila Ups Chart. Oo. Sana may sports car na rin ako katulad nila Ups Sander. Di ba? Eh hindi nila tinuloy eh. Sa halip, ang ginawa nila, pinagdudahan nila. Tama. Yung duda na yan, iwan nyo yan lagi sa bahay. Di ba? Ang pagdudahan mo, ang lagi mo pagdudahan yung yung kung hindi ka na front row. Yan ang pagdudahan mo. Pag hindi na kaya ako front row, ano kayo mangyayari sa akin? Di ba? Yan ang pagdudahan mo. Pag huminto ka. Ang pagdudahan mo, once you stop here in front row, kung ano yung buhay na nag-aantay sa'yo. Tama. Yan yung nakakatakot. Yes. Yan yung fear. Tama. Di ba? Diba? Konti pa lang yun. As patikim pa lang yun. Oo. Intro pa lang yun. Intro. Kasi Introduction. pinapadiscuss sa amin lahat eh. O sige. Ayan. Natututo ba kayo? Yes! Okay, good. Yan. Pero ito, ABC, sobrang basic lang din guys. Pero mas maganda, nagagawa natin. Kasi sabi nga kanina, kung ano po yung pinaka-basic, hindi mo magawa, kaya minsan nahihirapan ka. Ang mas maganda guys, huwag mo nang komplikatuhin yung sarili mo. Mas maganda, sundin mo lang yung mga tinuturo ng mga uplines natin para hindi ka mahirapan. Okay? Kasi unang-una sa lahat, yung letter A, is alam naman natin is, tinatawag siya, attitude. Attitude. Ano ba yung attitude? Marami kasing ibig sabihin ng attitude eh. Pero isa sa mga tumatak sa isip ko about attitude, yung tinatawag nating GLLA. Good Learning and Listening Attitude. So sa akin lang, ano ba yun? Una, kung tutuusin natin, ang good learning listening attitude, una, good attitude. Pangalawa is learning attitude. And lastly is yung listening attitude.
Good attitude, tamang pag-uugali rin. Kumbaga, gawin mo rin yung negosyo natin na mabuti. Kumbaga, dapat maging masunurin tayo sa uplines natin. Number one rule talaga sa front row is yung golden rule natin, yung tinatawag na yes, apps, attitude. Alam na alam naman natin yun eh. Kumbaga, wag mong dudahan din yung mga sinasabi ng mga uplines mo. Kasi nga, sila yung uplines natin, sila yung mas nakakaalam. Kasi kung tuturuan tayo ng mali, mali din yung magiging resulta ng uplines natin. Kumbaga, nagtanim si apps ng banana, ang tutubo is mangga. Di ba hindi naman eh. Kung anong tinanim mo is yun yung aanihin mo or yung bunga mo. So sa akin lang, naisip ko palagi, dapat hindi ko pagdudahan yung sinasabi ng uplines ko. Kasi minsan parang, tama ba itong sinasabi ng uplines ko? Then, I found out after nung naging totoo yung sinabi ng uplines ko, ay tama talaga yung sinasabi ng uplines ko. Pero dapat guys, dapat ngayon pa lang, simula pa lang, pag sinabi ng uplines mo, punta ka dito, ganito gawin mo, dapat yun pa lang is sinusunod mo. Kasi sa akin lang, isa sa mga pinaka-favorite ko talaga, sabi ko nga kanina, ako yung pinakamasunurin sa magulang ko. Kumbaga, anong sasabihin nila, sinusunod ko talaga. Pero nung nakita ko yung front row, nasabi ko, ito pangarap ko matutupad. So, sa akin lang sila naman yung nakakaalam ng negosyong to. So, sa akin lang, yes, apps, attitude lang talaga ako. Susundin ko lahat ng sasabihin ng mga uplines ko. Pero kasi, honestly, umabot din ako sa point na parang, yung parang magiging good attitude ko. Pero sa akin lang, guys, matakot ka kung feeling mo magaling ka na, feeling mo alam mo na lahat, yung feeling mo na parang, kaya ko na to kahit wala sila. Kasi umabot ako sa point na hindi na ako sumusunod sa upline ko. Umabot ka pala sa ganun? Yes, abs. Wala Oo. kang good Yung hindi na ako Wala kang nakikinig. good attitude. Sorry, abs. Lalo na yung learning attitude, listening attitude. Yung parang hindi na ako nakikinig sa sinasabi nila. Yung parang feeling ko, kaya ko na. Pag umabot ka na dyan sa point na yan, kaya nga mas favorite namin turuan yung mga walang alam. Mas gusto pa namin yung hindi ka magaling, hindi ka marunong kasi mas nakikinig ka. Pero pag umabot ka na sa point na alam mo na lahat, kaya mo na lahat, minsan parang nawawala yung pakikinig mo. Kaya parang bumalik siya sa akin, yung parang, alam ba't hindi na nakikinig yung members ko sa akin? Yun pala, karma. Kumbaga, hindi kasi ako nakikinig sa upline ko. Kumbaga, hindi na ako sumusunod. Kasi parang umabot sa point na, familiar ka sa wifi. Kapag connected tayo sa wifi, nandito yung wifi, lahat tayo malalakas yung signal, tama? Malalakas, tapos mabibilis, tama? Umabot sa point na feeling ko kaya ko na, ang ginagawa ko, lumalayo ako sa wifi. Yan yung upline ko, yung wifi. Pag lumalayo ka sa wifi, anong nangyari? Bumabagal at nanghihina ka. Yun yung isa sa na-realize ko na parang yung buhay ko parang wifi. The more na lumalayo ako sa upline ko, nanghihina ako, bumabagal ako sa network. Pansin mo, huwag ka sumunod sa upline mo. Huwag ka makinig. Imagine mo, babagal yung network mo. Pero yung na-realize ko, kilala si Maki, actually isa sa mga M-Club na rin sa Davao. Actually, siya yung mas nauna nag-million sa akin. Isa sa na-realize ko, dikit kasi siya sa wifi, si Abs Crizel. Sinusunod niya lahat ng sasabihin ni Abs Crizel, huwag mo na mag-boyfriend, huwag mo na ganito, huwag ganyan, itong gagawin mo. So sa'yo, sabi niya pa nga Abs, nag-update ako kahit saan. Minsan nga, pag nagpupupo daw si Maki, ina-update niya pa kay Abs Crizel. Abs Crizel, picture siya. Abs, nasa CR ako. Update ka lahat. Sabi, Abs, wala na akong brief. Butas-butas na yung brief ko. Sabi, huwag mo na. Sobrang masunurin talaga ni Maki. Kaya hindi mo iisipin na bakit sobrang taas na nang nangyayari sa kanya. Sobrang ganda, sobrang dami na nagkakotse na siya. Mas mabilis siya nag-M-Club. Sabi ko, ano ba ang sekreto? Kasi wala namang sekreto eh. Yung attitude pa lang, number one, sobrang grabe talaga ang effect niya. Kaya nung nakita ko si Maki na dikit kay Abs Crizel, sumusunod, nakikinig, sabi ko, ang bilis niya, ang galing, tapos ang lakas niya. Parang hindi siya nanghihina. Eh bakit ako? Magaling naman ako, marunong naman ako, alam ko naman. Pero bakit ang hina ako? Ba't ang bagal ko sa network? Yun pala, malayo ako sa uplines ko. Kaya sa akin lang, una pa lang is, guys, baguhin natin yung attitude natin. Dapat maging good attitude tayo, maging masunurin tayo, makinig pa rin tayo kahit alam mo na yung isang bagay. Kaya nga yung sinasabi natin na be empty cup, guys. Diba? Kahit alam mo na yung isang bagay, be empty cup always. Kasi yun yung isa sa mga ano eh. Kaya sa akin lang, binalik ko yung pagiging empty cup ko. Yung parang, sabik na sabik ako sa matuto. Kahit alam ko na yung isang bagay, gusto ko makinig pa rin. Bumalik ako kay Abs Crizel. 2023, lumapit ako kay Abs Crizel. Abs, 7 years na ako sa front row, hindi pa ako M-Club. Iyak na ako sa kanya. Abs, baka ito na yung chance para mag-M-Club ako. Dikit ako sa kanya, sa iyo. Para maging malakas, mas mabilis ako sa network. Half M lang ako, no? Wala, naiyak lang ako. Tapos, after nung Parang naiyak ko. Abs. Uy, pero after ng ilang buwan, Abs, sabi ko, shit, ang bilis, Abs. Ang bilis ng kasi dikit ako sa upline ko. Ang bilis, ang lakas ko. Pag napanghihinaan ako ng loob, hindi ako nanghihina. Kasi nandiyan si Abs Crizel na igagayt ako, tuturuan ako. Kebs, mali itong ginagawa mo, itong gagawin mo. Yes, Abs. Simula noon, natuto ako makinig. Pero bakit ko siya sinishare? Sinishare ko siya kasi baka may iba rito, feeling nila nanghihina na sila, bagal nila sa network. Baka minsan parang naging matigas ng ulo mo sa upline mo. Kaya minsan, hindi mo nakukuha yung gusto mo kasi bumabagal ka na, hindi mo lang pansin, lumalayo ka na pala sa wifi. Kasi nagdududa ka na sa sinasabi ng upline mo. Kaya that time, sinimulan ka talaga, last 2023. And that year, doon ako nag-M-Club after 8 years ko. Sabi ko, shit. Pero sa akin lang guys marami, tinatanong ko si Lord, Lord, bakit ganito? Bakit ang tagal? Eh, ang galing ko naman, magaling ako mag-talk, galing ko na ganito, ganyan. Pero bakit mabagal? Yun pala yung kulang. Pero, sinishare ko to sa inyo, alam ko yung iba bago lang, months pa lang, years pa lang. Pero sa akin lang, hindi mo na kailangan abutin yung 8 years bago mag-M-Club.
Sinasabi ko na yung shortcut apps eh. Kasi para sa akin lang is, parang maging inspiration mo na kung nakaya ko na mag-million kahit 8 years na. Eh, ikaw, baka nawawalan ka na ng pag-asa, years ka na, ilang, eh ako nga 8 years eh. Pero sa akin lang, sige lang, may magandang plano si Lord para sa akin. And sobrang ganda kasi, after ko nag-M-Club, tuloy-tuloy lahat ng blessing. Ang dami kong, hindi ako nag-invite, pero nagpipain sa akin, nananalo na ako sa raffle, sa mga events, tapos ini-invite na ako, marami na naka-appreciate sa akin, nakikilala na ako. Sabi ko, shit Lord, ito yung pangarap ko, ngayon natutupad na siya. Ibibigay niya sa tamang oras at tamang pagkakataon. Basta baguhin mo lang yung isang bagay para may magbago sa buhay mo. Tama. Kaya wala nagbago sa akin that time kasi wala akong binago. Nung simula nung binago ang attitude ko, yun nga, may nagbago talaga. Kaya number 1 talaga yung A attitude. So, totoo yan guys ha. Si, taga Mindanao siya, tama? Yep. Meron siyang good attitude kasi nung sinabi namin na wag na siyang bumalik ng Mindanao, nandito na siya ngayon. Yes, Diba? abs Anong lang number tayo. 1 rule? Golden rule sa front row? Yes, abs! Yes, ups lang siya. Diba? Kumbaga, nagulat siya si Crisel, bumalik na doon. Diba? Parang inisip niya, ba't ako nandito pa rin? Pero sabi hindi, dito ka, pang dito ka sa Manila talaga. Sa'yo, Christmas party lang yan, abs. 2 weeks lang. Sabi ko, Christmas 2 weeks na ako party, dito, 2 Christmas weeks. party. So, extend the 1 month. Sige, abs, January uwi ako. Tapos after extend na naman. Alam mo, dito na lang ako. magugulat ka na lang. Hindi, totoo to Yes, ha. sir. Di ba may kotse ka doon? Yes, sir. Magugulat ka, 1 year, tatagal ka dito 1 year, tapos di mo napapansin, makakapaglabas ka na rin ng sariling kotse mo This year, dito. abs. This year, di ba? Parang hindi siya... Sports car tayo. Basta, oo, ano Sarap. tayo, ganyan ka sarap eh, pag nakikinig ka sa upline. Tama. Actually, itong lahat ng yan, good attitude, learning attitude, listening attitude, lahat po niyan, nung nag-start ako ng front row, wala ako. Bakit? Sumali ako ng front row, feeling ko ang galing-galing ko. Meron akong temporary success na tinatawag na kaya ko eh. Kasi guys, usapang kapal na mukha, makapal po talaga mukha ko. Kahit sino ipakausap mo sa akin. High school pa lang kami, ganyan ang ginagawa ko, kumausap ng ibang tao, maghatak ng mga tao. Di ba? Leader ako sa fraternity namin. Nagigets nyo? Meron ako, naging talent successful ka. ako noon. Nung pero lahat ng yan, hindi ako naniniwala. Good attitude. Attitude mo yan. Di ba, learning attitude. Sa school nga, hindi ako, totoo Hindi ganun po ako nakikinig. dati. Sabi ko, learning attitude. Sa school nga, hindi ako nakikinig. Sa teacher ko nga, binabara ko. Tapos dito, tuturuan niyo ako. Di ba, may mga ganun ako mentality before. Tapos yung listening attitude, sobrang hirap po sa akin. Bakit? Best friend ko po, si Upshart. Di ba, magkaklase kami simula high school. Alam ko, di ba, kung pinagtitripan niya lang ako o hindi. So feeling ko that time, every time na may pinapagawa sa akin yung upline ko, pinagtitripan niya ako. Sabi ko, ano ba naman to? Mag-best friend kami, bakit niya ako ginaganto? Di ba, pinapunta ako ng Pampanga, wala naman ako kakilala doon. Pero alam mo, di seryoso yun po ang nagpabagal sa network ko. Yun po yung kumbaga, as in, hindi ako nag-grow. Tsumeke man ako, pero hindi po lumaki yung grupo ko. Iniisip ko nun, bakit ako makikinig kay Upsrod? Yun yung sabi ko nun bakit ako makikinig kay Upsrod? Ang pagitan lang naman namin nung pagpiin namin, oras. Oras lang. Oras lang ang pagitan namin nun. Talagang inunahan ako ni Upsrod. Talagang nauna siya sa akin magpiin nun. Kasi ang ginawa ko nun, nanood pa ako ng Transformer nun eh. Naalala ko yan. Kasi pagbalik ko, ang nakita kong dinugtong na ako kay Upsrod eh. So sabi, ba't ako makikinig dyan sa mga upline ko na yan? Di ba? Di, magaling ako. Yun yung laging ini-input ko. Pero alam nyo guys, nag-million na yung mga kaibigan ko, ako hindi pa. Tapos lagi ako nagsasabi nun, pe-pray ako. Sabi ko, bakit Lord, binibless mo yung dalawang barkada ko, ako hindi. M-Club na sila, sabi ko, bakit ako hindi? Yung ganyan-ganyan. And na-realize ko isang bagay, na wala ako. Yung attitude na yan. Sobrang, nung binago ko po lahat, sinimulan ko umattend ng mga training, sinimulan ko makinig sa upline ko. Guys, before ako bumaba dito, before ako umarap sa inyo ngayon, kasama ko si Upsrod sa taas, nagpapa-advise pa ako kanina. Na, yun, bumalik ako, nakinig ako sa mga upline, inayos ko yung ugali ko, yes ups attitude. Kaka-yes ups ko guys, imagine niyo to hindi pa ako Kapampangan, Ilocano ko. Pero nung sinabi ng upline ko, bumuo ka dyan sa Pampanga ng grupo. Guys, anong ginawa ko? Yes ups. And eventually, doon po ako nakapag-create ng maraming M-Club. Isa na po si Sir Ferwin Manyalak doon na nag-build natin ng grabe. M-Club. The reason bakit may malaking Japan ngayon. Yes, ups lang. Nung sinabi ni Upshare doon na maiwan ako sa Dubai, naiwan ako. Di ba? And that's the reason bakit may mga M-Club din tayo doon ngayon sa Dubai at may malaking grupo tayo sa Dubai. Yes, ups lang guys. Di ba? Yung good attitude na yan, maniwala ka. Pag inayos mo yung ugali mo dito, marunong kang makinig, madali kang turuan. Di ba? Kasi totoo to okay yan pag natuto ka sa pagkakamali mo. Pero kung kaya mo naman matuto sa pagkakamali ng ibang tao, mas okay yun. Naku the reason why, bakit namin sinishare to sa inyo, para matuto ka na. Tama. Di ba? Simulan mo na makinig ngayon. Oo, sige, magaling ka ngayon. Pero maniwala ka sa akin sa hindi, kakailanganin nyo po ng upline sa gantong negosyo. Kailangan, the more na kumikita ka ng malaki dito, dapat may nagme-mentor sa'yo. Yes. May nag-guide sa'yo. Totoo. The more na lumalaki yung grupo mo, dapat may nag-guide sa'yo. Kaya until now, yung wifi namin na sinasabi ni Kevin, we stay connected pa rin. Walang araw na hindi ako nag-update sa mga upline. Di ba? Upshard ako, NDO ngayon. Di ba? Sa GC, active kami. Hindi yung sa GC, yung iba kasi for sure ganito ginagawa Pag nakita nag-chat yung upline, hindi binabasa. Kasi feeling mo may papagawa na naman si upline. Remember this, guys.
sa kahit anong sitwasyon mo, hindi mo kalaban yung upline dito. Kakampi mo yan. Okay ba kayo doon? Yes. Naniniwala kayo doon? Trust me, wala kang ibang kakampi dito. Kakampi mo, kapatid, mga uplines mo. Yes. Hindi mo kalaban yan. Kasi may mindset kasi na ganun eh. Okay. Na, naku, yan si upline, kukulitin na naman ako mag-office. Naku, si upline, papa-attend din na naman ako ng NDO. Naku, si upline na yan naman, kukulitin na naman ako kung ilan yung mga kinausap ko, ilan yung mga invite ko. Normal yan eh, tama? Nangyayari sa atin, hindi. Isipin mo mabuti. Tama ba na pag-isipan mo na masama yung upline mo na ganun? O tama lang na nire-remind ka niya sa ganun? Mahal kayo ng mga upline nyo. Kung ganun yung upline nyo, napakaswerte mo. Bakit? Mahal ka ng upline mo. Pag ikaw, hindi ka na mini-message ng upline mo, di ba? Matakot ka Pag na. hindi ka na ina-update, tapos hindi ka na nakakasama sa kanila, yun yung masamang pangitain na yun. Sobra na. Yung kumbaga, yung attitude na meron ka, nako, sobrang lala na ng problema mo. Di ba? Pero kaya naman eh, kung attitude at attitude lang, tama ba? Kaya bang ayusin? Yes. Kaya bang makinig sa mga upline? Yes. Kaya bang mag-guest apps? Yes. Pag sinabi ba namin sa inyo na pumunta kayo ng Marawi, pupunta kayo? Yes. Uy, yes, meron na Okay tayong to, ma-import apps. Okay. Di ba? Grabe yan. Saka yan, palitan yung attitude nyo every time. Kunyari, nasa NDO kayo. Andito kayo para matuto. Di ba? At hindi naman siya, for me dito, natututo ka para yumaman. Tama. Hindi ka naman natututo dito para wala lang eh. Lahat naman tayo nag-school, tama? Yes. Pag boring yung teacher, nakakantok talaga, tama? Tama. Pero hindi ka naman tinuturuan yumaman dun. Dito, 1 hour lang. 1 hour lang ba tayo? 1 hour. Oh, paano tayo mag-1 hour? Yung intro sa atin, 45 minutes. Ang tagal. Intro pa lang yun. Di ba? Hindi, Intro guys, andito tayo para matuto. Sabi nga, di ba, kailangan nating mag-learn para makapag-earn. Yun yun, guys. So, guys, dapat every time pag nasa NDO, willing talaga kayo. Yes. Some of you meron dito, ako, sure ako, napilitan dahil sinabi ng upline. Yung iba, napilitan. Ay, hindi, yung iba, kusang pumunta kasi alam may tinapay. Puti. Tinapay. May kape. Sarap. Di ba? Pero totoo po yan Ako po, isa po ako sa mga magpapatunay sa inyo. Ako po yung may ayaw sa training dati. Ayoko na nagte-training. Lahat po sila upshared noon, nakaupo na dyan, nagte-training ako na sa labas. Yoyosi. Di ba? Masama pa nun, naghahatak pa ako. Di ba? Yusin muna tayo, pre. Dito muna, kwentuhan muna tayo, pre. Ganun na ganun po ugali ko dati. Seryoso to guys sinishare ko sa inyo to para alam nyo na huwag nyo nang gawin. Ganun po ako. Pag sinabing NDO, naiirita ako. Di ba? Pag merong ano nun, ay Diyos ko. Isa ako sa mga makikita mo, kunyari nag-NDO ako, na-attend nga ako pero nag-trip lang ako. Di ba? Pero wala eh. Kumbaga, na-realize ko yung isang bagay na kailangan pala to sa negosyo natin. Alam mo bakit? Kasi ito yung tanong ko kay Apps Richmond noon. Yes, sir. Apps, may problema ako. Nagkakaroon naman ako ng grupo, pero nawawala din. Nakakapag-build ako, nakakapagpapihin ako, nawawala din. Alam mo, tinanong ako ni Apps Richmond noon eh. Bakit? Ano ba tinuturo mo sa mga member mo? Ay, kailangan ba turuan? Tuturuan pala Training yun? pala. Sabi ko, tuturuan pa pala? Ang sabi nyo lang nung una, magpapihin Invite na. lang. Iba rin kasi pag naging upline ka, nagkakaroon ka ng responsibility eh. Yes. Tama. So yun yung nawala sa isip ko noon. So sabi ko, ano ituturo? Sabi niya, alam mo, simulan mo, ayain yung mga member mo umattend ng mga training. Alam mo, simula nung umattend ako ng mga training, kapatid na nasasama ko sila, and guys, sino makakapag-isip, yung dating tao na ayaw umattend ng training, isa na rin sa mga nagte-training ngayon. Uy, grabe. Imagine niyo yun. Di ba? Ako yung may ayaw ko talaga. Training na naman, mag-i-invite na lang ako. Pero kailangan Kasi nga, paano ka magtuturo kung wala kang maituturo? Tama. So guys, alam nyo, itong training na mga ganito, i-value nyo to. Yes. Sa iba guys, may bayad to. Sa iba, babayaran mo pa yan. Dito, palakpak mo lang, okay na. Sure. Di ba? Ano ba yun? Yes, Ops. Grabe yan. O sige, next mo. Tapos Philip. na? Ay, Okay di na pa ako. ba? Meron na. Basanin lang. Yes, Feeling ko, grabe. willing naman na itong mga to sa okay na yung mga attitude na itong mga to eh. Oo, okay Kahit na saan yan. kayo, pag sinabi ng upline nyo na, may meeting tayo dito hanggang 3 a.m. Mag-stay ka? Ay, grabe yan. What if hanggang 3 a.m. yung training, okay lang? Basta marami daw tinapay. Ay! Tsaka kape. Laban. Pang breakfast na yung tinapay eh. Tinapay at kape eh. Pero ito, pangalawa naman is yung letter B is about belief. Ano ba yung belief? Naniniwala. Naniniwala ka ba? Na mahal ka niya? Ay, hindi. Pero sa akin lang ito, belief is isa sa mga nagpatibay din sa akin sa front row. Kasi kailangan talaga naniniwala ka talaga eh. Kasi kung hindi ka naniniwala, parang medyo mahirap talaga. Kasi nung nag-start ako sa front row, sa akin lang pinaniwalaan ko yung mga uplines ko eh. Unang-una pa lang yung pag-present sa akin talaga, nakinig na ako dun sa uplines ko eh. Kasi sa Davao, twice ako na-invite. Nung unang pag-invite sa akin, walang walang office pang Davao. Facebook lang na-invite, pinanood lang sa akin sa YouTube. Tapos pagpanood ko, sabi ko maganda. Naniniwala ako sa products, pero totoo ba talaga to? Kasi walang office.
hindi kilala, hindi sikat yung front row. Ang gusto ko lang doon yung products kasi pampaputi na yung Luxy White. Luxy White ang tawag ko talaga doon sa Lux White na yan. Ay, pagbasa ko, Luxy White, di ba? Pero alam mo, pagka-invite sa akin, sabi ko, sige sir, medyo nagdududa pa kasi ako that time eh. Kanina pinag-usapan natin about doubt, di ba? Pagdududa. And ito naman yung belief. So, paniniwala naman. Kasi sa akin, nung na-invite ako, sabi ko, papahiramin ako ng jowa ko dati ng pera pang join sa front row. 6,000. Kaya sige, pahiramin kita. Pero ako sabi ko nga, hindi ako nangungutang. And lalo na, natatakot ako at hindi ako naniniwala kung totoo ba talaga itong kachat ko. Papadala ko ng 6,000 tapos maskam ako. So yun yung kinakatukutan ko talaga that time. Okay lang maskam ako kung pera ko naman yung maskam. Tama? Pero kung inutang ko lang, nagkautang pa ako. Di ba? Tapos sabi ko, sige, sige lang next time. Sabi ko, pag-iipunan ko. Nag-ipon ako that time. Then after that, parang wala na ako interest sa front row. Pero after 2 months, na-invite ako sa front row. Pag-invite sa akin, ang nag-talk sa akin si Abs Grizel. Bomb yun, tapos ang nag-mom sa akin si Abs Grizel. Wala pa siyang kotse, hindi pa siya millionaire noon. Pero hindi na ako nagduda noon. Bakit? Kasi una, hindi na ako nagduda dahil una is yung about company. May office na. Tapos yung company maganda. Eh may mga artista ako nakikita. Sabi ko, shit, totoo tong front row. So, una pa lang, hindi ko na pinagdudahan yung negosyo kasi nga may company, may office na. Kasi it means totoo may office na. Eh nung dati, hindi ako naniniwala kasi walang office nun sa Davao. Kaya napasali rin ako sa front row kasi naniniwala ko na yung about sa company maganda. Kasi kahit hindi naman natin sabihin na maganda yung office or maganda yung company na pinasukan natin, kita mo pa lang magandang maganda na. Kahit hindi mo na iti-up sa invite mo, parang pagtingin pa lang ang ganda na, katiap-tiap na. Yung company pa lang katiap-tiap na. Pangalawa, yung products, tama? Isa sa nagpasali talaga sa akin, hindi naman yung marketing eh. Nagpasali sa akin yung Luxy White talaga. Kasi sabi nila, pag nag-take ka nito, hindi ka na babalik sa sumpa ng kaitiman. Uy, pag nag-take ka nito, hindi siya puting putla, hindi siya puting yellowish, puting artista. Sabi ko, gusto mag-artista talaga. Kaya parang na-interested talaga ako sa front row kasi yung products natin, pag nag-stop ka daw, hindi na daw babalik sa pagkaitim. Kaya sabi ko, gusto yan Luxy White na yan. Sige, pipili ako yung Luxy White na yan. Nung nasabi sa akin na pa-membership daw, sabi ko, sige, sige, join ako sa front row. Kasi products pa lang kapiin-piin na. Ang Lux White natin is daw, top 1, nagluto tayo here in the Philippines. Tama, mali? And the best gluta tayo here in the Philippines, sabi ko, ang ganda na. Ang dami ng awards. Kumaga, hindi mo na kailangan pagdudahan pa, hindi mo na kailangan pag-isipan pa. Lux White, di ba? The most effective whitening. Lux Slim, the most effective weight loss. Sobrang effective din talaga kasi lahat ng mga products natin ginamit ko at nasasabi ko talagang effective. Hindi ka maniniwala sa products natin effective kung hindi mo ginagamit o hindi mo sinusubukan. Para malaman mong totoo, dapat subukan mo. Ang tanong, nakagamit na ba ng products yung lahat? Baka sabon pa lang, hindi mo pa rin ginamit. Benta ka muna apps, di ba? Pero mas nire-recommend ko sa mga invites ko or bagong join sa akin, gamitin mo na lang yung products. Pwede naman nila ibenta, pero mas maganda kahit sabon-sabon na lang. Yung capsule, benta nila. Di ba? Kasi sabon pa lang, sobrang effective na. Marami akong repeat buyer sa sabon lang. At marami akong mga buyer na naging member na. So products pa lang effective na. Then Relax Renew natin, the most effective anti-aging supplement. Then, yung Lux Protect natin, the most effective, potent, energizing. Kumbaga sabi ko, ang sarap nitong products natin. Lahat effective eh. And lalo na yung mga naglalabas sa mga products natin na bago. Yung Lux White Brilliant, tama? Eh, kilala naman si Glenda sa Brilliant eh, tama? And sobrang effective yung rejuve niya. And ang maganda dyan, pinag-collab pa talaga yung front row, sabi ko sobrang effective na. Kaya nga, lahat ng mga buyers ko, inoferan ko pa lang, hindi na nagduda sa mga products natin kasi nga, sikat na, number 1 pa. So, kaya wala ka ng pagdududahan, products. And also, marketing plan. Kasi sobrang ganadong-ganado talaga ako. Pag-present pa lang sa akin, sabi ko, ito pala yung networking na sinasabi. And nung na-explain pa sa akin na sobrang ganda. Kasi binary system naman tayo, hindi naman siya pyramiding system. Nataas lang kumikita. Dito pantay-pantay tayo. Kaya nung nakita ko yung marketing system, na kahit 2 years, dalawang naniwala lang sa'yo, sabi ko, shit, pwede pa rin akong kumita. Kaya parang doon ko na-visualize na maganda yung front row kasi nga, yung marketing maganda, yung products maganda, yung company sobrang ganda rin talaga. Kaya nga sa akin lang, paniwalaan mo yung marketing, nakikita ka talaga. Kasi for me, nung unang check ko pa lang, 450. Pinaniwalaan ko na maganda yung marketing eh. Kasi 450 pa lang. Eh how much more kikita ko ng million? Sabi ko, totoong-totoo to kasi 450 na eh. Nangyari na. How much more yung million pa kaya? Tama? And after that, yung owners, di ba? Sobrang wala akong masabi sa owners natin. Di pa nga gaano sikat yung mga owners natin. Wala pang Dear SB, wala pang tutuktuin. Yung nag-join ako, si Sir R, dati lang siyang director. Pero amazed na ako. Sabi ko, director, legit eh. Kilala, credible, stable yung company talaga. Kumbaga sabi ko, parang hindi na ako magdududa. So sa akin lang, naniniwala ba kayo sa owners natin? Eh, paano na lang ngayon na sobrang sikat pa ng owners natin? Diba? Kumbaga wala ka ng pag-iisipan pa, wala ka ng kailangan pagdudahan pa. Kasi yung owners natin, sobrang credible, sobrang reliable, and also legit. So sabi ko, shit, grabe. Kasi imagine mo nakikita si Sir Sam sa GMA, tama? So, Dear SB, nanonood ba kayo ng Dear SB? So, nood tayo palagi guys kasi mas nakaka-inspire yung ginagawa ni Sir Sam kasi tumutulong siya sa ibang tao. And ginawa naman yung front row para matulungan din tayo para maging successful at para mabigyan tayo ng pag-asa. Kaya nga, sobrang amis na amis ako sa owners ng front row kasi nga, sobrang
credible talaga ng owners natin. Kaya wala na tayong kailangan pag-isipan pa. Kasi yung sa ibang company, hindi nila kilala yung owners, hindi kilala, hindi sikat. So sabi ko, yun doon ako magdududa talaga. Pero kung sa front row, kilala na, nakikita pa sa TV, kahit saan, kahit kailan, maaasahan. Di ba? Pero yun nga. And lalo na yung uplines din natin. Okay ba? Kaya nga sila yung upline natin, sila yung nasa taas, sila yung leader, from the work leader, sila yung mag-lead sa atin. Sila yung mag-guide sa atin. Okay lang ba kinig tayo sa uplines natin? Kanina pinag-usapan natin connected yung attitude. So yes, up sa attitude, sunod lang tayo ng sunod. So sa akin lang, nasabi naman natin about sa upline. So kinig lang talaga tayo. Eh lalo na okay lang ba maniwala din tayo sa mga members natin. Kasi for me, is kailangan paniwalaan mo rin yung members mo na kaya niya. Kasi sometimes kasi minsan nakikita natin yung mga hindi kaya ng mga members natin eh. So dapat nagsisimula rin sa upline or sa atin na paniwalaan natin yung members natin na kaya yung mga pag-invite. Kasi minsan tayo maging fuel din ng mga members din natin. Okay? And also, paniwalaan mo rin yung sarili mo. Kasi for me kung yung upline ko, pinaniniwalaan niya ako na kaya ko, it means may tiwala siya sa akin. So dapat kailangan ko rin mas maniwala sa sarili ko na kaya ko. Kasi upline ko na naniniwala sa akin na kaya ko eh. Dapat sarili ko rin mas maniwala ako. Kasi sa labas kasi, minsan napanghihinaan tayo ng loob kasi nga, sa naririnig natin. Sabi ko nga kanina, sinasabi sa akin, tanga, bobo, hindi marunong, hindi mo kaya yan. Yung parang iba yung sinasabi sa labas. Kaya nga dito sa front row, sobrang nagustuhan ko kasi yung uplines natin, crossline natin, mga kahit sino dito, parang may tiwala sa atin na kaya mo yan, minomotivate tayo. Kaya sa akin lang, dapat magsisimula sa sarili mo yung salitang kaya. Okay? Kaya mo yan? Okay ba? And lastly, si God. Dapat naniwala tayo sa Kanya. Kasi kung wala siya, wala rin naman tayo dito. Tama? Kasi isa lang sa pinaniwalaan ko rin talaga kay God, yung sa Bible verse na Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." Kumbaga walang plano si Lord para mapahamak tayo. Lahat ng mga plano niya para bigyan tayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. At hindi niya naman pinapakita yung front row sa atin para wala lang. Para painggitin sa resulta ng upline, para painggitin sa mga nagmilyon, nagkakotse. Kumbaga, pinakita ni Lord to para makita natin yung vision na pwede mangyari din sa atin, yung nangyari sa uplines natin. So sa akin lang, hindi ito pinapakita sa'yo ni Lord para paglawayin ka lang. Para wala lang, trip ka lang. Hindi naman eh. Kumbaga, para sa akin, lahat ng nangyayari right now is my reason. So, kaya sa akin yung mga struggles ko noon, yung pinaghirapan ko noon, naniwala lang ako kay Lord na, Lord, sure ako na may purpose kung bakit nangyayari to. May purpose bakit umabot ako ng 8 years, bakit ako nag-million 8 years pa. Kasi baka nga, may ma-inspire ako na tao na mabigyan sila ng pag-asa at magandang kinabukasan para palakasin ako, hindi para pahinain ako. So sa akin lang guys, dapat naniwala tayo sa taas palagi. Okay ba? And baka may madagdag si Sander, palakpakan naman natin. Actually, yung mga yan yung sinabi ko kanina. Kanina kasi, Yun parang nga, wala dun na sa may kailangan. duda, Yep. di ba? Actually, ano ko naman, nadaanan ko naman lahat ng Yes, yan, di ba? Yung sa owners natin, di ba? Pero, dagdag lang din ako ng yun lang, as long na, maniwala ka lang sa sarili mo. Kasi totoo yan eh. Yung mga uplines mo, naniniwala na yayaman ka, magbabago buhay mo. Pero ikaw, pinagdududahan mo pa rin, di ba? Yung belief mo sa sarili mo, gaya nga ng sinabi ko, anak ka ng Diyos, hindi ka mapapahamak dito. Yes. Di ba? Kumbaga, create ka in His own image and likeness. Di ba? Kumbaga, ikaw yung kawangis niya, hindi ka mapapahamak. The reason bakit tayo nagsama-sama sa front row, the reason bakit ganyan yung nangyayari sa'yo, yung mga struggle mo, di ba? Para dumating yung time, pag ikaw na yung nasa harapan dito, may maganda kang ikwento sa mga tao. Yes. Na makaka-inspire ka. Ang pangit naman siguro yung sumali ka ng front row, tapos bukas M-club ka na. Di ba? Hindi inspiring. Hindi, parang, Oo. hey guys, kakasali ko lang kahapon, tapos bukas, ay kagabi, may sumali sa akin, di ba? 1,000, M-club na ako ngayon. Welcome sa front row. Di ba parang, walang story na, nagigets nyo? Hindi siya nakaka-inspire, hindi siya nakaka-motivate. Tama. And yun lang, takasan nyo lang po yung mga belief po ninyo sa mga sarili nyo. Tama. Yung itsura na ngayon na yan. Minsan kasi yun yung walang okay na sa company. Di ba? Oo. Legal naman, produkto, maganda yung Ganda product, naman. ang ganda ng kitaan. Yes. Owners, credible. Di ba? Mga Okay. upline, magagaling naman. Totoo. Mga members mo, hatawa naman, kahit paano, leader naman. Ang problema sa'yo, naniniwala naman kay God. Di ba na, hindi mapapahamak, pero minsan pagdududahan mo sarili mo. Yes. Alam mo bakit? Bakit? Iwasan mo tumingin sa salamin. Ah. Joke lang, biro lang. Biro lang, biro lang yun, biro lang. Yun Di ba? pala Hindi, problema. guys, seryoso tignan mo yung sarili mo sa salamin. Kausapin mo yung sarili mo. Alam mo, lagi mo sinasabi, someday, isa ka na sa mga milyonaryo dito sa mundo. Shit. Hindi, seryoso. Unang gawin mo yan, seryoso. Gawin mo yan nang walang ibang makakarinig, ha? Oo, pagka malang kabaliw sa inyo Baliw. eh. Gawin niya CR yan, ganyan. Kausapin mo sarili mo. Una, matatawa ka. Seryoso, una, nakakatawa ka. Tapos dadating yung time, kikilabutan ka. Kasi yung taong sinasabihan mo, unti-unti nang may nagbabago sa buhay niya. Which is, sino yung tao sa harap ng salamin, ikaw lang din yun. Taasan mo yung belief level mo. Tama. Guys, hindi ka nasa front row para wala lang. Yes. Ang pangit naman, di ba? Dahil wala kang belief sa sarili mo, nag-quit ka. Di ba? Ganun din yung mangyayari sa'yo sa labas. Di ba? Hanggat naniniwala ka na maliit lang ang tingin mo sa sarili mo, wala. Di ba? Kahit anong laki na tingin namin, kahit sabihin namin sila, leon ka, pero ang tingin mo sa sarili mo, pusa, wala talaga. Tama. Di ba? Nakukuha? Yes.
So, naniniwala ba kayo na mag-M Club kayo? Yes! Naniniwala ba kayo na someday, nagdadrive ka na rin ng sarili mo sports car? Yes! Seryoso? Panghawakan nyo yan, guys. Tama. Kasi seryoso ang belief, kapatid, hindi po nanggagaling yan sa mga upline or anything. Dapat sa sarili nyo. Okay? O sige, next na natin. Kasi meron Yeah. tayong mga kasama pang mga M-Club na mag-share mamaya. Grabe dito. yan! Bilisan natin. So, natututo ba kayo? Yes! Okay, next. Ano next natin? Commitment. Yan ang pinaka-ayoko. Commitment. Kaya hanggang ngayon. Joke. As like Commitment. IELTS. Di, parang bago ka mag-share, isipin mo, okay. commitment. Alam mo, nape-pressure ako dyan sa commitment na yan, guys. Bakit? Si Absrod ko, kasal na. Si Abshard, kasal na. Ako na lang po ang hindi kasal sa barkada namin. Pressure talaga yun. Sige nga, ituro mo sa akin itong commitment para maano ko, kung magko-commit na ba talaga ako. Ay! Joke lang, malayo pa. Di ba? Parang dun ko nakita yung tamis na smile. Ay. Joke lang, di ba Yun lang, pala di ba? yun, Yun pala yun. Oo. Kala ko Commitment, sige, go. Kung i-share yan. Joke lang. Actually, dati, medyo, anong commitment? Kasi medyo mababaw yung vocabulary ko sa utak talaga. Kasi ano yung sinasabi nila, apps? Na commitment. Nung naintindihan ko, okay, ganun pala siya. Ano yun? Di ba? Commitment, isa sa mga nagustuhan ko talaga kasi yun yung level ng paano ka seryoso sa isang bagay. Or parang gagawa ka ng paraan or oras kahit wala ka ng oras. So, kasi ang commitment level talaga, ganun talaga eh. Kahit wala ka ng oras, wala kang time, pero gagawa ka ng paraan para bigyan ng oras yung isang bagay. Yun yung ibig sabihin ng commitment. Tama? Kasi ako before, sobrang conflict talaga yung schedule ko. Nag-aaral ako dati, nag-school ako. Medyo conflict talaga kasi whole day nasa school ako eh. Tapos 9 p.m. ang out ko sa school, 7 a.m. is pasok ko. So, sabi ko, shit, paano ba to? Sabi ng upline ko, kids, punta ka ng training every Monday, Thursday. Sabi ko, shit, 9 p.m. yung klase ko. Sabi nila, mag-e-end naman yung training natin alas 12 ng gabi. Sabi ko, sige. So sabi ko, sige, punta ako kahit wala na akong oras. Pero pumunta pa rin talaga ako ng office, kahit late na ako. Tapos may natututunan ako. Pero sa akin lang, sobrang grabe yung commitment level ko talaga kasi gumagawa ako ng paraan at oras para maisingit ko yung front row. At first, naalala ko yung first or second DR ko sa front row, nakasalubong ko lang sa school. Kumbaga, meron akong 2 hours vacant time, pupunta ako ng office, tapos hatid ako ng invite, babalik na naman ako ng school para mag-aral. Ganun ako punta sa office, tapos balik na naman ng school. Tapos after yung klase ko, office na naman. Ganun lang ako kasi marami akong mga vacants talaga na ano. And conflict talaga yung schedule ko sa school. So sabi ko sa sarili ko, kahit wala akong oras, gagawa ko ng oras para maisingit ko yung front row. Yung tipong, kahit yung commitment level ko talaga, gagawin ko yung isang bagay, kahit anong mangyari. Minsan ganun talaga eh. Kasi ako, umabot din ako sa point na nanay tatay ko, ninegative na ako. Sabi ko, pinalayas pa ako. Sabi ko, sige lang. Naalala ko kasi, first palayas sa akin kasi pumunta ako ng Manila. 2017, team building namin yun nila, Apps Zander sa ShareCon. Oo. So, team building yun, 2017. First time ko yun. So, sabi ko, shit, second time ko mag-Manila. Pero first time ko na maghindi sa nanay tatay ko. Sabi ko, no, hindi muna. Punta muna ako sa Manila. Sabi niya, isang uling tanong, mahalaga pa ba kami sa'yo? Sabi ko, next time na-uwi dyan sa atin kasi ganito ganyan. Sabi, wag na, nabunutan na tayo, wala ka ng pamilya, kalimutan mo na minsan may tatay at kapatid ka. Alam mo nangyari, iyak ako, papunta ako na Manila, doon ako sa jeep, tumutululuha ako. Sa aeroplano, umiyak na ako, sabi, pinalayas ako ng nanay ko, wala na ako magulang. Pero, bago nangyaring lahat na yun, kinausap na ako ng upline ko, baka mamaya, point na negative ako ng magulang ko. Pero alam mo, that time umiyak ako, nung na-meet ko sila Apps Crystal, pinakita ko yung chat namin ng mama, papa ko. Sabi, Kevs, ito na lang, normal lang yan, kasi naranasan din namin yan. Sabi niya, ito na lang isipin mo. Familiar ka sa adik. Adik. Tinanggap na magulang, hindi. Tinatanggap pa rin. Sabi ko, kahit nag-addict siya, nag-rehab, after that, tinanggap pa rin ng magulang. Meron nga, minor, bata, nakabuntis or nabuntis, pero tinatanggap pa rin ng magulang. Ang tanong, ikaw ba, nag-addict ka ba? Hindi, mukha lang. Hindi kasi payat na payat ako dati, mukhang addict. Tapos sabi niya, nabuntis ka ba? Imposible po. Di ba? So sabi, hindi naman nakabuntis, hindi naman ako mabubuntis. Sabi, parang imposible. Sabi niya, yung addict nga, nabuntis nga na minor, tinatanggap pa rin ng magulang. Ikaw pa kaya na nag-networking ka lang. Sa ngayon, hindi nila maintindihan kung bakit mo ginagawa yung front row. Pero someday, kapag ikaw yumaman ka, magkakotse ka, pag kumita ka na rito sa front row, at napatunayan mo sa kanila na mali sila, tama ka, maging positive din yan. Kaya umabot sa point na yung commitment level ko, kahit pinalayas ako ng magulang ko, sabi ko, tutuloy ko pa rin yung front row. Kasi ako nga, kapag may isa akong salita na pag sinimulan ko, tatapusin ko. Kasi wala kang matatapos kung palagi mo sisimulan yung isang bagay. So sabi ko, sige, palaban to, commitment talaga. Sabi ko, ito, sinimulan ko na to, tutuloy ko. Hindi ako uwi ng bahay hanggat hindi ako magmimilyon. Hindi ako uwi kapag wala akong napakita na resulta. After 2 years ko, 2018, doon ko napalabas yung first car ko sa front row. After nung team building, iyak na iyak ako, 2017, pinalayas. Sabi ko, paano to? 2018, pinalayas ako, di ba? Pagbalik ko, okay lang ba nakakotse na? Sarap, sabi ko, pwede na.
Alam mo, that time, hindi ko in-invite yung nanay ko, hindi ko siya prenesentan. Kusa na lang sila nagpa-member. Kasi nga, nakita na nila na maganda yung front row. So, sa akin, yung commitment level ko, kasi may tatlong type of commitment. Una is, I'll try. Kumbaga, yung I'll try, minsan sinasabi natin, sige, uy, attend ka ng But training. yan ang madalas mo marinig sa mga tao. Pag Pag, ako nga dahil natutunan ko yung ganyan dito sa Commitment. front row, alam ko na yung level of commitment sa akin ng mga taong nakakausap ko pag sinabi niya, sige, sige bro, try ko. Oo, Di ba? Uy, punta ka sa birthday ko ha. try lang. Try sa Sige, try ko. Yan yung mga Oo. ano, di ba? Pero Yan dati, yung- wala akong alam dyan. Yung try ko, sige, subukan ko. dati wala din ako Ganun idea. naman. I do my best. Pag sinabing Oo. I'll try, susubukan yan. Di ba? Dati, Mag-expect ako na darating siya. Oo. Pero nung nag-front row ako, pag sinabi ng I I'll try. try, di na ako mag-expect kasi pag sinabing I try, parang, ay, hindi talaga yan. No. So parang sa akin lang, pag may mga members talaga ako, pag sinabi na, uy, punta ka ng office, training ka. Sige, try ko lang, try ko. Pag mamaya, ay, wala na. Ay, alam ko na. Hindi talaga pupunta yun. Kasi try lang nga eh. Kaya anong nalaman ko, ako kasi pag sinabi ko I try, kahit paano pupunta talaga ako. Mali pala yung sinasabi ko na I try. Dapat yung the third one. Kasi yung pangalawa is, I'll do my best. Kumbaga, gagawin niya lang yung best niya, pero pag hindi niya nagawa yung best niya, hindi na niya gagawin. Di ba nga may kanta yan? oh yes, Sige nga, gusto niyo ba sample? Kantayin mo ngayon? just one. Yung ano, di ba yung, Ay, iba man yun. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Basta yun, hindi ko memorize. Pero Imagine- kinakanta ko yun. So, ibig sabihin, di ba, I'll do my best. Paano kung hindi mo nagawa yung best mo? Oo. Ayaw mo na mag-commit? Hindi ka na mag-ano? Nagagets nyo? Oo. Yan yung level of commitment eh. Ano yung una? I'll try. Try. Ano yung pangalawa? I do my best. Pero ito yung pinakamalupit, bro. Ano yung I'll do pinakamalupit? whatever it takes. Kumbaga, gagawin mo ang lahat kahit anong mangyari. Kaya sa akin lang, yung ano talaga, commitment level ko talaga, since nag-start ako sa front row, sobrang highest talaga. Nung napakinggan ko tong about commitment, sabi ko, yun pala, pangatlo pala ako. Hindi ko na sasabihin sa upline ko na I'll try, I'll do my best. Sasabihin ko na sa upline ko, yes, apps, I'll do whatever it takes. Kahit anong mangyari, pupunta ako. Kahit late ako, pupunta ako. Kahit na may kabanggaan doon or kahit anong mangyari, pupunta pa rin ako. Kasi ganun yung commitment level ko. Kumbaga, pag nag-promise ako sa isang tao, gagawin ko. Kasi minsan kasi yung ibang generation ngayon, pag I'll do my best yung iba. Sige, tignan ko. Sige, tignan Sige, ko. gawin ko yung best ko ah. Ganyan. Parang mabilis sumuko. Pero sa ano nga dati nung ano namin, ang tawag nga namin dyan sa I'll do whatever it takes, PKP. Alam mo yung PKP? Patay kung patay. Oo. Kahit anong mangyari. Alam mo, kahit Patay umulan, kung patay. bumagyo, nag-o-office kami. Yes. Totoo yan. Totoo. Kahit baha-baha na, alam mo yun, yung pupunta ka dito, bitbit mo yung sapatos mo, nakachinelas ka, pupunta ka pagdating ng office. Yes. Yun yung literal na committed sa mga pangarap nila. Hindi ka Yes. naman nagko-commit dito para sa ano eh, sa mga upline mo eh. Nagko-commit ka kasi may pangarap ka. Nagko-commit ka kasi gusto mo may mangyaring maganda sa buhay mo. Tama, mali? Tama. Yun guys. So ang tanong, gaano ka ba committed na pwedeng magbago yung buhay mo? Hanggang I'll try ka lang ba? Di ba? Sige, tignan ko, Abs. Di ba? Sige po, I'll do my best. Di ba? So dapat, whatever it takes, di ba? Gagawin at gagawin mo, kukunin at kukunin mo yung Tama. mga pangarap mo. Nakukuha? Pero dagdag ko na lang din, apps, stop making excuses. Kasi kapag committed Sorry? making excuses. Yung parang puro dahilan. Okay. Kasi sometimes kasi, yun yung isa sa reason, apps, wala ko pamasahe, apps, may gagawin ako, apps, ganito. So parang hindi ka committed sa negosyo mo, kaya hindi rin binibigay yung gusto mo or deserve mo. Kaya sa akin lang, nung start nun, hindi na ako nag-excuse sa upline ko talaga. Pag sinabi, punta-punta ka. Dati yung umabot ako sa point na walang-wala na ako apps. Ang ginawa ko, hindi naman ako mag 1, 2, 3 sa jeep kasi nahiya ako. Pero nag-try ako mag 1, 2, 3. Pero may nakasalubong ako doon, yung teacher ko. Saya. Kunwari, open ako sa bag ko. Tapos nakasabay ko, mami, ikaw, kamusta ka na? Kasi, nagbayad ka na. Magbabayad pa po. Ay, hindi ako na. Sabi, yes. Tapos next day na naman, may nakasalubong na mga classmate ko. Kasi ko, ay be, naiwan ko yung wallet ko, pwede pahiram mo na ako. Hindi, libre na kita. Pero hindi niya alam, wala talaga ako. Umabot sa point, mag-isa na lang ako sa jeep. Patay, sabi ko, patay. Halatang halata, hindi ako makaka 1, 2, 3 dito. Kaya that time, hindi ko ginawa yon. Ang ginawa ko, nag-mountain bike ako, asan layo ng bahay namin. Papunta sa ata ko. Parang, apps. Kasi yung bahay namin Kano layo. ka layo? For example dito, hanggang sa bahay namin? Hindi apps, mas malayo. Parang sa Corinthian. Pogi. Gibay ko lang kasi ang lugar namin sa Cotabato, baba taas yung Anong hold up ka na lang? Tapos sinabi mo, I'll do whatever it takes. Tapos sinasabi ng member ko, cross line ko, ay As, bakit nag-mountain bike ka? Exercise, nagda-diet ako. Papayat eh. Pero wala ako. Pero sabi ko nga, yung commitment level ko is sobrang taas talaga. Patay kung patay. Tapos after na sabi ko, sige lang, next time, ikikwento ko rin itong mga story ko na nagbabike ako, wala na akong pera, wala akong makain. Tapos sabi ko, sige lang. Umabot nga ako sa point yung 3 araw as wala akong kain. Kasi nga, that time, pinutol na ng allowance, yung allowance ko ng mga gulang ko. Pero may check ako sa front row kasi hataw na hataw ako nun eh. Nasa 5,000 check ko 1 week, first time ko mag full time nun. Yung 5,000, sarap. After nun, 2 pesos na lang natira sa bulsa ko. 3 araw wala akong kain. Nasa bahay lang ako nun. Tubig-tubig lang ako. Hindi kasi ako nangungutang.
Binili ko ng chichar yung 2 pesos ko, abs. Pagdating nun, nilakad ko papuntang office, galing sa bahay niya, papuntang office, ganun kalayo. Nilakad ko, may nasalubong ko mga letson manok, abs, mga pagkain. Sige, bantay ka lang mamaya, kakainin kita. Kasi may 4,000, 5,000 ako sa cheque sa office, top 5 ako nun eh, top 1 si Abs Crisel. Sabi ko, shit, pupunta na ako. Pagpunta ko ng office, may nagsalubong, Kebs, wala pang cheque. Eh, Davao yun. Kasi Thursday, releasing dito, as. Tapos pagdating sa Davao, Friday na. Friday, 3 araw, tiniis ko. Pagdating ko, Kebs, wala pang cheque. At tumigil lang. Tumululuha ko, as tumakbo ako sa, iyak na iyak ako. Tapos nagulat sila. Tarantay yung mga apply sa sa'yo. Kevs, nangyari sa'yo? Kevs, okay lang yan, normal lang ma-reject, ma-inject. Grabe yung as! Kasi, na-appreciate ko nag-concern sila sa akin. Pero yung, mali yung advice, apps. Hindi nila tinanong muna sa akin anong Ano problema ko. nangyari? Hindi nila lang, sanay ako sa rejection, sanay ako sa inject, kasi normal lang sa akin eh. Pero yung wala akong makain 3 araw, sabi ko, tiniis ko yun eh. Sabi ko, bukas kasi 4 na araw na. Ayun nga, pinakain nila ako. Then after nun, sabi ko, hindi na talaga ako uulit nito. Hahataw na talaga ako. Kaya every week, hindi ako nasisiro talaga. Kaya sabi ko, hindi pwede hindi ako kakain kasi naranasan ko yung hirap ng buhay. Kaya yung commitment level ko, kahit wala nang makain that time, yung front row pa rin ako, focus pa rin ako. Pero sabi ko, sige lang, ngayon lang to. Next time, ikikwento ko na lang. Kaya, ayun nga, kasama ko si Absander. Araw-gabi, kumakain kami ng Annalie House. Kaya guys, sorry kung tumataba na ako ngayon, House. Bakit mataba ba tayo sa camera? O Hindi, ano? medyo paya tayo dyan. Sabi ko kaya Ang black sarap favorite lang ko eh. Kaya ako guys, ako share ko sa inyo, yung sa commitment nga, Yes, House. wala man akong may share na commitment na katulad ng kasal na ginawa ng mga kaibigan ko. Ay. Uy, as parang iba. Hindi kasi lagi ang dami nagsasabi sa akin, kasal na yung mga barkada mo, ikaw hindi na. Sabi ko, Hindi ko ba nagpe-pressure? sabi ko sa hindi. Hindi naman. Ang sabi ko, paano ko magko-commit ngayon sa kasal kung committed ako ngayon sa front row? Ay. Di ba? Di ba, Hindi seryoso. committed? Alam nyo, ako yung commitment ko to the highest level din sa front. Kasi totoo lang kahit hindi ko na siya, kahit di naman kami nag-araw-araw dito. Di ba? Antay na lang kami ng Friday. Leverage na eh. Di ba? Pero isa sa mga commitment ko right now is, yun nga, makapag-create ng mas maraming Millionaires Club at Grabe. makatulong sa iba na kumita din ng million dito sa ganitong Yes. negosyo. Di ba? Kumbaga, we're sharing right now our experiences Sarap. na may pangit, may magandang nangyari. Kasi lahat naman tayo nandito eh. Committed tayo na umattend ng training, tama? Yes. O umattend tayo para sa tinapay. Tinapay. Umattend tayo para sa kape. Kape. Di ba hindi? Totoo, napakaswerte dito sa main office kasi meron tayong mga ganyan dito. Pero totoo guys, ang commitment, iba yung level, lalo na yung mga upline. Yung mga ibang mga upline, imagine yung 2 M Club na nandito ngayon, di ba? Nandito nakikinig, committed sila sa mga training. Dati, yun yung mga, ako di ba dati yung may ayaw mag-training, pero nagtitraining na ngayon? Si Sir Christian, ayaw na po umatin ng training na joke lang. joke lang. Hindi, makakasama natin sila dito mamaya. Oo. Makakasama natin dito yung mga uplines natin. Kasi ba makasama mga upline dito? Yes. Guys, alam ko, lahat naman tayo may mga kanya-kanyang mga sacrifices na ginagawa para sa mga pangarap nila. Tama? Yes. Pero hindi naman in an instant, nandyan agad. Ano lang, tiis lang tayo. Dadating tayo dyan, yung blessing. Alam mo, turo ni Sir Sam yan, di ba? In every problem, post ko nga kanina yan eh, the bigger the problem, the bigger the Big blessing. rewards. Yeah. Di ba? Yung commitment nyo guys, right now, sobrang, ako as an upline, sa lahat ng mga umatin ngayon, sobrang natutuwa ako kung ano man ang ginagawa mo kanina, nasan ka man kanina, nandito ka para matuto. Ang tanong sa tingin mo, walang kapalit na maganda yan pagdating sa dulo? Meron yan. So guys, sa lahat ng mga, ako kasi pag yung commitment na yan, hindi ko pa maano yan eh. Ngayon sa life hindi ko sinasabi sa network. Sabi ko nga sa network, until up to now, committed po ko, whatever it takes. Kahit saan po ko ipadala. Di ba? For example, ni-request po kami sa, katulad niyan, August or October, sa Japan po ako. So pupunta ko doon, hindi para mamasyal, hindi po para pupunta po tayo doon para magkaroon ng event ng mga taga-Japan. Kasi guys, imagine niyo yan ang nag-start kami during nung sa Japan pandemic lang po. Imagine niyo kung gaano kami committed that time, kahit may COVID po ako noon. Kahit may COVID, nagpe-present po ako. Kasi hindi ko pwede iasa sa tao na iba eh. Pwede ko pa sabihin na, ikaw naman, di ba? Pwede yun, pero iba yung mentality ko eh. Committed ako dito, kailangan makita ng mga members ko na committed ako para yun yung gagayahin nila. Tama? Hindi ko naman pwedeng iutos sa kanila, tapos ako hindi nila makikita ang ginagawa ko eh. Tama. Paano ko masasabi guys sa mga members ko na, umattend kayo ng training kung ako mismo hindi nila nakikita sa training? Tama? Ngayon ba pwede ko sabihin yun? Umattend kayo ng training. Malamang kasi, nagtitraining ka din eh, nakukuha. Di ba, gawin mo yung mga, sabi nga, lagi walk the talk kayo. Every time. Gusto mong mag-commit yung mga members nyo sa inyo, dapat makita din muna namin yung mga commitment nyo. Okay? Yes. So, natutata? Yes. And, last part, bago natin tawagin yung dalawa, or gusto mo tawagin na natin yung Pwede. dalawa? Oo.